Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3521 Intindihin. Nakita ba ito ng demonyong emperador? Inaasahan din ito ni Bai Chenluo. Upang maging mas malakas sa lalong madaling panahon, sinubukan niya ang kanyang makakaya upang linangin ang kapangyarihan ng simula. Pero ang hirap na ito ay parang naghahanap ng karayom sa dayami, kahit anong gawin mo, hindi kasya sa katawan mo. Nakakatwira na kung hindi mo maabot ang kaharian ng tunay na Diyos, hindi mo maaaring linangin ang kapangyarihan ng simula. Ito ay tulad ng isang taong bulag na humipo sa isang elepante, alam lamang ang isang panig, imposibleng maunawaan ang buong larawan, lalo na ang paglilinang. Ngunit espesyal ang katawan ni Yu Chao. Natuklasan ko rin ito noong nasa ilalim ako ng araw. Hindi ko lang akalain na maaari kong direktang linangin ang kapangyarihan ng simula. Sabi ni Bai Chenluo, hindi lang ako natatakot sa kapangyarihan ng simula, ngunit sa gitna ng pagsasanay, palagi kang masasaktan at hindi mo talaga ito kakayanin. Iyon ay dahil hindi pa dumarating ang iyong kaharian. Nararamdaman mo ang kapangyarihan ng simula, ngunit hindi ito sapat para maunawaan mo ito. Malayang nagsalita si Jane, na iniabot ang kanyang kamay upang mag-transform sa dalawang gintong dahon. Ang mga dahon ay lumipad sa mga mata ni Bai Chenluo. Ito ang mahiwagang kapangyarihan ng isang dahon na nagbubulag sa mata. Ngayon makikita ng mga nakababatang kapatid kung ito ay magiging mas madaling linangin. Kakaiba itong narinig ni Ye Fan, isang dahon ang nakaharang sa iyong mga mata. Kung magtatakpan ka, ang mga mata mo, hindi ka ba magiging mas bulag? Hindi. Ipinikit ni Bai Chenluo ang kanyang mga mata sa oras na ito, at sinabing nagtataka, pakiramdam ko kahit na maraming bagay ang hindi nakikita. Ngunit marami akong nakikitang mga bagay na hindi ko pa nakikita noon. Si Ye Fan ay natigilan, maaaring ito ay nagbukas ng isa pang pangitain. Pinalakas ang kanyang pagiging sensitibo sa kapangyarihan ng simula. Ang aking kakayahan ay nagmula sa World Tree, kaya kung gusto kong gamitin ang World Tree upang linangin ang kapangyarihan ng simula, maaari pa akong makatulong ng kaunti. Tuwang-tuwang sinabi ni Bai Chenluo, pakiramdam ko. Maraming bagay na hindi ko maintindihan noon, ngayon medyo naiintindihan na. Ye Fan, kung magtatagumpay ako, baka makapag-cultivate ako sa hinaharap kasama ang Chao Clan. Natahimik si Ye Fan, nag-isip sandali, at sinabing, pwede ka munang magsanay mag-isa, at ang iba ay tatalakayin sa ibang pagkakataon. Saka kaya kung magtanim, kaya mo rin, di ba? Tinutulungan ka ng Demon Emperor na naka-blindfold, at baka mabilis mong ma-master ang kapangyarihan ng simula. Naisip din ni Bai Chenluo ang lalaki. Umiling si Ye Fan at sinabing, hindi, iba ako sa iyo. Ang aking katawan ay walang likas na kakayahang umangkop sa kapangyarihan ng simula. Oo, kung gusto ni Brother Ye Fan na makabisado ang kapangyarihan ng simula, kailangan pa rin niyang gumawa ng hakbang-hakbang at maging isang banal na katawan. Sinabi ni Jian Zizi, ngunit, kahit ngayon, ikaw, na nagtataglay ng Emperor's Sword Intent, ay talagang mga ordinaryong tunay na Diyos, at maaaring hindi mo kalaban. Talagang natuklasan ni Ye Fan na ang kapangyarihan ng simula ay mas mataas pa kaysa sa kapangyarihan ng orihinal. Gayunpaman, sa aktwal na labanan, ang orihinal na kapangyarihan ay maaaring hindi kinakailangang madurage. Ang kapangyarihan ng simula ay isang uri ng enerhiya ng pinagmulan ng mundo, at ang kapangyarihan ng simula ay naiiba para sa iba't ibang mga masters. Ang primordial na kapangyarihan ay talagang nagmula sa kapangyarihan ng simula. Dati, ang pagpatay sa naghihingalong dragon sa simula ay isang patunay. Sa pananaw ni Ye Fan, kung ang primordial force ay isang molekula, ito ay isang atom o kahit isang mas maliit na unit sa simula. Siyempre, ito ay isang halimbawa lamang. Ang kapangyarihan ng simula ay may higit pang mga posibilidad, at ito ang pinakakahanga-hangang bagay tungkol dito. Ang primordial power na ginamit ng mga Titans ay hindi talaga pinagkadalubhasaan ng mga Titans, ngunit mayroon silang ganoong pagtitipid. Kung talagang makokontrol ni Kronos ang kapangyarihan ng simula, hindi sila magiging mga kaluluwa ng kanilang sariling mga espada. Kahit na si Bai Chenluo ay sabik na maging mas malakas, ngunit si Jane Zizai ay pumunta dito sa unang pagkakataon at nakatulong ng malaki, kaya natural na kailangan din niyang mag-entertain. Lumapit ang tatlo sa kafe na binuksan ni Bai Chenluo at pinatikim ni Jane ang kape mula sa tatak ng World Tree. Nakita ni Ye Fan na may iniisip si Bai Chenluo, kaya napayuko siya, na medyo kakaiba. Ano bang problema mo? Ikaw noon. Sobrang excited ngayon lang, tanong ni Ye Fan. Ye Fan, sabi mo, ano ang mangyayari kay Chiyo kapag nakita niya ako? Natatakot ka ba na hindi kanya gusto? Itinikom ni Bai Chenluo ang kanyang mga labi at hindi umimik, ngunit halatang pumayag siya. Inabot ni Ye Fan at hinawakan ng 2 beses ang ulo ng babae. Anong ginagawa mo? Ang iyong. Ang gulo ng buhok. Gusto kitang tanungin, bakit ang dami mong iniisip? Hindi ka mabubuhay kasama niya sa hinaharap, sabi ni Ye Fan. Natigilan sandali si Bai Chenluo, pagkatapos ay napalitan ng saya mula sa pag-aalala, kung gayon, sino ang sinusundan ko?
Hindi sumagot si Ye Fan, ininom ang kanyang kape at sinabing, Demon Emperor, lumabas tayo, kailangan kong magmadali at magsanay. Bago walang paraan, ang tanging magagawa ni Ye Fan ay subukan ang kanyang makakaya upang linangin. Humph! Kung hindi mo sinabi, kukunin ko na lang ito bilang ikaw. Gusto mo sundan kita? Tumawa si Bai Chenluo. Tiningnan ito ni Jane at nakitang kawili-wili ito. Brother Ye Fan, talagang nagmamahalan kayong dalawa. Huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Kung may pagkakataon sa hinaharap, ipapakilala ko sa iyo ang panganay na asawa. Ngunit hindi ganoon katanga. Si Ye Fan ay hindi nakaimik, ang utu-utu na puting matamis na ito, nakakulong na siya sa juyuan at hindi na makalabas, at tumawa siya ng napakasaya. Paano magkakaroon ng babong babae sa mundo, dahil lang sa gusto kanya ay payag siyang maging tanga? May emosyong sabi ni Jane. Napatingin si Ye Fan kay Jane Zizai nang may pagtataka. Matandang Jane, ang iyong manliligaw. Paano? Maraming asawa. Matanda. Matandang Jane. Kakaiba ang itsura ni Jane Zizai, pero hindi niya masyadong pinansin. Iisa lang ang asawa ko, ang nanay niyang si Yuzo. Talagang hanggal iyon. Pagkatapos mong ipanganak, iniwan mo silang lahat sa labas at pumunta sa Juyuan mag-isa. Sabi ni Jane Zizai na may kalahating ngiti, alam niya sa simula pa lang na gagawin ko ito. Ang pagpipilian, ngunit sa kabila ng pagtutol ng lahat, pakasalan mo ako. Kaya pala ang babaeng iyon ang pinili mo. Malayang umiling si Jane, hindi naman, masasabi ko lang na siya ang pinakamahusay na kandidato para sa aking mga kinakailangan. Paano mo nasabi? Ang kanyang lakas at katayuan ay sapat na upang kumatawan kay Hongmeng. Sa panig ng sangkatauhan, at gusto niyang hindi napigilan ng kalikasan, at umalis ako, mabubuhay siya ng maayos. Biglang napagtanto ni Ye Fan na ang demonyong emperador na ito ay itinuturing na isang toolman, at nagpakasal sa isang toolman na asawa. Ang hirap talaga ng anak nila, anong klaseng magulang ang nasa stall? Yuzo, hindi mo ba maintindihan ang nanay mo? Hongmeng, sa isang patio na may mga inukit na beam at pininturahan na mga gusali. Pagharap sa kanyang anak na babae na nagpumilit na umalis, si Xiao Wang ay hinikayat siya ng buong puso. Hindi na bagay si nanay, kaya hindi na siya gagawa ng anumang bagay na makakasakit sa iyo. Hindi pa malinaw kung ano ang gagawin ng Patronus. Alam mo kung anong klaseng ugali si Feng Jishen. Kung hindi ka makarecover, nasa panganib ka. Maghintay hanggang ang alikabok ay tumira, at kung gusto mong lumabas, hindi ka pipigilan ni nanay. Ngumisi si Jian Yuzo, nasaktan mo ako. Gaano? Hindi mo ako papakawalan. Lumabas ka, pero ayaw din kitang makita. Anak, bakit? Sabik na sabik si Xiao Wang na malapit na siyang umiyak, at maaaring paiyakan ng buong mundo ang kanyang blood-blooded vermilion bird, na si Xiao Wang, ito ang pares ang mag-ama na parang magkaaway sa nakaraang buhay. Madam, may utos ang Patronus na palayain ka. Sa oras na ito, nagpadala ng voice transmission sa labas ang isang katulong. Tagapangalaga, hanapin mo ako. Nanlamig ang mukha ni Xiao Wang, at wala siyang pakialam sa matigas na ugali ng kanyang anak, kaya maaari lang siyang maging phoenix at sumugod muna. Kabanata 3522, hindi ko makuha ito. Akala ko hihintayin sila ng Patronus sa dojo nila. Gayunpaman, nakatanggap si Xiao Wang ng gabay at dinala siya sa pinakamisteryosong maliit na bakuran sa Hongmeng. Sa oras na ito, nakatayo na sa labas ng bakod si Feng Jishao at ang ilan pang real power elder sa Hongmeng. Walang nang ahas na humakbang sa hamak na bakuran na ito. Sa bakuran, ginagamit ni Taikang ang kanyang lakas ng gatas upang iangat ang magaspang na palakol sa kahoy na pier. Sina Bellfinger at Bar, na nakabalot sa malalaking coat, ay tumingkayad sa threshold sa tabi nila, kumagat ng sariwang pritong buto ng kalabasa habang pinapanood ang mga biro ni Taikang. Ang patron saint na si Long Ye at ang mahiwagang pares ng mga Panginoon at katulong ay sabay na humigop ng tsaa at nakaramdam ng ginhawa. Kuya, naaamoy mo ba? Sakalan sa tabi ni Lord Long, ang sabaw. Napakabango. Isang lalaking may chubby face, isang malaking wine gourd na nakasabit sa kanyang baywang, at isang mahabang tiyan na may tuwid na tiyan, si Chao Feng Jishao ay commandant. Sinulyapan ni Feng Jishao ang matabang lalaki na may kawalang kasiyahan at kawalan ng kakayahan, isang bagay na walang halaga. Jili Uhei, nangangahas ka bang mag-alala tungkol sa pagkain ni Lord Long? Isang matangkad at payat na lalaki na naka-blue shirt na may matipunong pangangatawan, cold sneer. Hoy, Ju Hankong, ikaw na Bihan Temple ay walang mainit na sopas, araw-araw kang ngumunguya ng popsicle, syempre hindi mo naiintindihan ang pagkain. Naghihintay ako ng mga monghe, ang pagkain ay isang magandang bagay, ayos lang, tulad mo. Ang alam ko lang kung ano ang makakain at inumin, natatakot ako na ito ay reincarnation ng isang hayop. Sumimangot si Jili Uhei, Ju Hankong, ang lakas ng loob mong pagalitan ka ni Lolo Liu. Kuya, pinapagalitan ako ng pagong na ito. Tulungan mo akong talunin siya. Tumangala si Feng Jishao, tumahimik ka. Tinitingnan ka ni Lord Long.
Biglang natarante sina Ji Liuhe at Zhou Hankong, at nalaman na tinutumbok nga sila ni Lord Long, na may ngiti na hindi isang ngiti, ngunit mas nakakatakot. Sa kabutihang palad, mukhang masigasig si Lord Long sa mabangong tsaa sa kanyang kamay, at hindi seryoso ang ingay sa labas ng ospital. Alo, kumusta na? Kumusta naman itong 9 turns no lotus tea? Nagmamalaki si Yehuya. Rank Siyam. Naka 9,981 ka na diba? Tama na, marami akong naibalik na magagandang bagay. Uminom si Alo ng mabangong tsaa, na labis niyang nagustuhan. Walang maraming magagandang bagay, Pino ang mga ito, wala sa akin ang gusto ko, at gaano man karaming magagandang bagay ang mayroon, hindi ito makakatulong, nakangiting sabi ni Yehuya. Hindi ba't ang saya ng pamumuhay ay kung ano ang gusto mo ngunit hindi ang gusto mo? Hinawakan ni Yehuya si Alo gamit ang isang tasa ng tsaa, iyon ang dahilan. Sa oras na ito, nag-ambala si Feng Jishao nang dumating si Xiao Wang. Long Ye, nandito na ang lahat. Nilinga ni Alo ang kanyang ulo at sinulyapan ang Hongmeng ruler na naruroon. Pumunta ako sa iyo, may gusto akong gawin mo. Ang Patron Saint, mangyaring mag-order. Isang grupo ng matatanda ang sumigaw at sumaludo ng may paggalang. Ang 12-12 ng mga taong naruroon ay halos nakabisado ang 70% ng mga mapagkukunan at kapangyarihan ni Hongmeng. Ang sinumang pupunta sa 8 gates ay sasalubungin at yayakapin, tulad ng paglilibot ng isang hari. Sa normal na mga pangyayari, tinatawag nila ang hangin at tinatawag ang ulan at tumatakbo ng laganap. Gayunpaman, kapag ang Patron Saint ay naglabas ng isang utos, wala sa kanila ang maglakas loob na ituring ang kanilang sarili bilang isang tungkulin, 100% lamang ang maglakas loob na sumunod. Nakatulog ako saglit. Nagising ako sa pagkakataong ito at nakita ko ang kasalukuyang Hongmeng, na medyo nabigo sa akin. Sa sandaling matapos sabihin ni Alo ang mga salitang ito, isang grupo ng matatanda ang lahat ay mukhang sobrang pangit. Pagkabigo. Ito ay katumbas ng pagtawag sa kanila na walang kakayahan. Patron Saint, pakitahimik ang iyong galit. Sinabi ni Alo, ano ang layunin ng pagpapayunir ni Hongmeng, naaalala mo pa ba? Isang grupo ng matatanda ang tumango, tandaan. Kung ganoon, sino ang sasabihin mo? Nagkatinginan ang lahat, at sa wakas ay tumayo si Feng Jishao. Noong sinaunang panahon, patuloy na lumawak si Hongmeng upang mapunan ang kakulangan ng mga mapagkukunan. Paglaon, natuklasan na ang mga digmaan sa ligaw na lupain ay nagpatuloy, at hindi na kailangang kumain ng labis. Ang Hongmeng ay unti-unting umunlad mula sa itaas na 8 paaralan hanggang sa mas mababang 3,000 paaralan. Pagkatapos na may 3,000 sekta, kinokontrol nila ang hindi mabilang na mga lipi at tribo ng Savage. Simula noon, hindi na lumaban si Savage, at si Hongmeng ay lumakas at lumakas. Tumango si Alo, ang pagpapayunir ay natural na haantong sa Savage Rebellion, lalo na sa iba't ibang lahi. Karaniwan ang nahihirapang mamuhay ng magkasama. Gayunpaman, dahil lamang sa mahirap makisama ay hindi nangangahulugang imposibleng mabuhay ng magkakasama. Kung paanong ang Demon Emperor ay matuwid at nagpunta sa Jiequan noon, ang pagsasanib ng angka ng demonyo at ang angka ng tao sa Hongmeng ay isang mahusay na halimbawa. Ngunit ngayon, ano ang hitsura ng Hongmeng pioneering? Ikaw ba ay bubuo at mamamahala? O ikaw ba ay magsusunog, papatay, magnanakaw, at magiging mga tulisan? Alam na ng isang grupo ng mga matatanda kung ano ang sinasabi ng Patron Saint. Lord Long, ang pinakamahirap na Emperor Sword bago ang wilderness ay wala na doon, mayroon na lamang 6 na kalamidad na asol na dragon, na medyo mahirap harapin. Pakiusap bigyan kami ng ilang oras, sa loob ng 1 buwan, tiyak na ibababa namin ang ilang. Takot na sabi ng isang matanda mula sa Lyman. Paano makukuha? Sino sa inyo ang papatay sa 6 na rubbery blue dragon? Napangiti si Lu, ngunit lalo pang nabalisa ang grupo ng matatanda. Pumatay, pumatay, pumatay. Pioneering ba ito? Sinisira nito ang mundo. Sa palagay mo ba ay demonyong dragon ka sa simula? Ang gulong na nagwawasak sa mundo ay kukuha sa iyo. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-isipan, sinabi niya, sa orihinal, ayaw kong makialam dito, ngunit nauubos na ang oras. Bahagyang nataranta ang lahat, hindi alam kung ano ang tinutukoy ng oras na ito, ngunit hindi na sila naglakas loob na magtanong pa. Sa pagkakataong ito, malapit nang gaganapin ang 8-door competition. Nangako ako noong nakaraan na kung sino man ang manalo, bukod pa sa pagpasok sa Hongmeng, personal kong ibibigay ang reward. Ngunit ngayon, kapag nag-hire si Hongmeng, napagpasyahan ko na ang 8-door ay gagantimpalaan. Lubos na nagpapataas ng reward. Ang nangungunang 8, maaari kang pumasok sa Hongmeng, at ang mga bagong dating ay magiging responsable para sa susunod na pagpapayunir. Kayong mga matandang mukha, nagsumikap kayo sa lahat ng mga taon na ito, magpahinga kayo, Nagbago ang mga ekspresyon ng isang grupo ng matatanda. Ang desisyon ng Patronus ay tila parusahan sila, ngunit ito ay talagang mahalaga. Sapagkat, ang pagbibigay ng karapatang mag-pioneer ay katumbas ng pagputol ng kanilang pera. Sa hinaharap, sila ay mawawalan ng laman, at ang mga bagong dating ay hahalili sa kanilang lugar,
na may higit at higit na tunay na kapangyarihan sa Baman at sa ibaba ng Agos, at sa Ligaw. Totoo na ang mundo ng paglilinang ay nakabatay sa lakas. Ngunit ang mga taong ito na maaaring pumasok sa Hongmeng ay hindi mga vegetarian, hindi banggitin na tiyak na hindi papayag si Long Ye na magpatayan si Hongmeng. Gayunpaman, walang sino man ang may lakas ng loob na kumanta laban kay Long Ye sa oras na ito. Malinaw ba ang naririnig mo? Tumango ang lahat, clear. Pagkatapos ay hayaan mo na, winageway ni Alo ang kanyang kamay. Palihim na napabuntong hininga ang lahat at umalis. Pabirong sinulyapan ni Xiao Wang sina Feng Jixiao, Ji Liuhei at ilang iba pa mula sa Nine Heavens Palace. Mukhang hindi magtatagal ang iyong magagandang araw. Hindi binago ni Feng Jixiao ang kanyang mukha, gaano man ito magbago, ang dragon ay ang dragon, at ang ibon ay hindi mapaghihiwalay. Ngumisi si Xiao Wang, naging Feng Yan, at direktang umalis. Agad na pinona ni Feng Jixiao ang iba at umalis na mag-isa sa labas ng bakuran. Long Ye, may hihilingin si Jixiao para sa payo. Anak mo. Oo, sabi ko. Kung sino man ang manalo, pagbibigyan ko ang hiling ng taong iyon. Bahagyang sinabi ni A. Lu, gusto mong iligtas ka. Anak, ibinigay na sa iyo ang daan. Kabanata 3523. Kumunot ang noo ni Feng Jixiao. Bagamat hindi siya nasisiyahan, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumango. Bumalik sa Jiushang Tiaingong. Kuya, ano ang ibig mong sabihin kay Lord Long, makipaglaro ka sa amin? Nilagok ni Ji Liuhei ang alak mula sa Long, hinawakan ng isang kamay ang malaking drumstick at ninunguya ito. Ang marangyang upuan na gawa kay Jinyo ay nabuhusan ng kanyang alak at langis. Para makuha ang unang pwesto sa 8-door competition, kung tatlo tayong magkakapatid, madali lang. Ngunit ang problema ay, ang 8-door competition ay dapat kabilang sa 8 na hindi kailanman lumahok. Sa tapat ng upuan, isang payat na lalaki na may masamang ngiti ang naglalaro ng ilang dice. Ang lalaki ay nakasuot ng makulay na gintong bordado na damit, hindi lamang may hawak na dice sa kanyang mga kamay, kundi pati na rin ang pattern ng paigo sa kanyang mga damit. Ang pangatlo, tumatambay ka sa 8-door casino araw-araw. Alam mo ba kung sinong maliit na lalaki sa aming pamilyang Shenlang ang maaaring kumuha ng unang pwesto sa 8-door competition? Tanong ni Ji Liuhei. Pangalawa kuya, tanga ka ba, hayaan mo akong maghanap ng magaling makipaglaban sa casino. Parang hindi tama. Shi Sanchuan, ano pa bang magagawa mo bukod sa paglalaro ng pera? May magagawa ka ba? Seryosong negosyo. Mataba ka, grabe ang pag-inom at pagkain ng karne araw-araw. Nasugatan ang mahal na anak ni kuya, sa tingin mo ba hindi ako nagmamadali? Umupo si Jiu Xiao sa tuktok na upuan ng dragon at inis na pinagalitan, kayong dalawa. Manahimik. Si Ji Liuhei at Shi Sanchuan ay naging galit at tumahimik. Ang isa ay marunong kumain at uminom, at ang isa naman ay marunong magsugal. Ito ay 6 na kapigatian, ang 6 na kapigatian ng ligaw, ngunit hindi ito isang bituin at kalahating mas mahusay kaysa sa iyo. Kuya, hindi ako sang-ayon sa iyo, hindi pa ako nakakalaro noon, who knows? Ang pananambang ni Lin Wan mula sa lahat ng panig ay maaaring magparamdam sa iyo na walang magawa, ngunit ito ay nasa mga kamay ni Feng Xiaotian. Ano sa palagay mo? Nagpout sina Ji Liuhei at Shi Sanchuan, medyo hindi makatanggi. Ang mahiwagang kasanayang iyon ay masyadong kalokohan. Ungol ni Ji Liuhei. Natatakot ako na ikaw lang, panganay na kapatid, ang maaaring pumatay sa batang iyon, sabi ni Shi Sanchuan. Hindi mo ba naiintindihan ang kahulugan ng Petronas? Nagsimula na ang Petronas na pahalagahan ang mga talento. Sa oras na ito, kung pupunta tayo sa ligaw upang pumatay ng tao, mamamatay muna tayo. Sabi ni Ji Liuhei. Natahimik sandali si Feng Jixiao, pagkatapos ay nagsabi, ikalawang anak, pumunta sa pinto at maghanap ng magagandang panla na magagamit. Pangatlo, pumunta sa 7 pinto at tingnan kung sino ang magagamit para sa atin. Maaari akong pumili ng 8 bagong dating, maliban sa unang pwesto, tiyak na ako ang mananalo, ang nangungunang 8, tayong Shenlang ay mayroon lahat. Masayang bumangon si Ji Liuhei, hoy, gusto ko ang ugali mo, panganay na kapatid. Gawin mo, umakyat sa Hongmeng, pababa sa ligaw, walang mga kasino na hindi ako pamilyar. Bumantong hininga si Feng Jixiao, huwag paglaruan ang mga bagay-bagay at mawala ang iyong isip. Sa sandaling ito, pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng walang ingat na uniforme na may nakakabigay puri ng ngiti. May daan-daang magaganda at magaganda ring babae sa likod nila. Palace Lord. Mayroong kabuuang 137 na babae sa klan na nagbigay-pugay sa oras na ito. Mangyaring tanggapin ang Panginoon ng palasyo. Si Feng Jixiao ay mukhang walang magawa, hindi ba ito nagbigay-pugay noong nakaraang taon? Ang gitna. Diretsyong lumuhad ang matandang lalaki. Sunod-sunod ding lumuhad ang isang grupo ng mga babae. Palace Master. Para sa kaunlaran ng pamilya Shenlang, pakiusap sa Palace Master na magdusa. Maawa po kayo sa Palace Master. Ang isang grupo ng mga kababaihan ay sabik na sabik, at ang ilan sa kanila ay nagsimulang umiyak. Bumantong hininga si Feng Jixiao, kalimutan mo na ito, para sa kapakanan ng Shenlang clan, iingatan kayong lahat ng Panginoon ng palasyong ito.
Salamat, ang Panginoon ng Palasyo sa pagtanggap sa iyo. Pagod na ang Panginoon ng Palasyo para sa aking Shenlong clan. Ngumiti ng pilit si Feng Jishao, no blame you all, pumunta sa harem. Nagmamadaling tinawag ng lalaki ang isang grupo ng mga babae para bumangon, bakit hindi kayo magmadali at magbihis? At umalis para sa pamilya Shenlong. At lumabas ng hall. Feng Jishao, ang halimaw na ito. Isang palasyong tore na gawa sa yelo at jade sa Hongming ang Bihan Temple na pinangungunahan ng Xuanming clan. Ang hallmaster na si Zhou Hankong ay umupo sa itaas at galit na hinampas ang Xuanding chair. Sa pagkakataong ito ang 8 Sex Grand Competition, dapat ko siyang gawin na 9 Heavenly Palace, at wala ng araw na babalikan muli. Palace Master, sa pagkakaalam ko, ang Qianmen sect ni Shenlong, at marami pang ibang sangay ng 7 sects ay may maraming masters. Gusto kong i-squeeze lahat ng 8 lugar sa pamilya Shenlong, malabong. Sunod-sunod na nagpahayag ng kanilang mga opinyon ang ilang matatanda sa bulwagan. Ano ang alam mo? Ang 8 lugar ay talagang hindi kritikal. Ngumisi si Zhou Hankong, kailangan lang nating makuha ang unang pwesto, at magbabago ang lahat. Ang lahat ay natigilan, at pagkatapos ay naunawaan nilang lahat. Ang Petronas. Tama. Sinabi ni Zhou Hankong, ang makapag-wish sa Petronas ay sapat na para sa amin, ang Xuanming clan, na sugpuin ng Shenlong clan. Kung gayon, kailangan nating maghanap ng mga taong mapagkakatiwalaan sa loob ng angkan at ang mga batang talento lamang na nanalo sa kampyonato ang makakagawa. Posible ba ito? Ang Phoenix at Baihuo ay mahusay din, pati na rin sina Chinkyo, Zulong at ilang makapangyarihang angkan. Pinutol ni Zhou Hankong ang lahat, ang kandidato, meron na ako. WHO. Ang aking bunsong anak, Zhu Zuliang. Kakaibang dilim ang sumilay sa mga mata ni Zhou Hankong. Nagkatinginan ng isang grupo ng matatanda sa bulwagan, na tila nalilito. Zhou Zuliang. Sinong young master? Wala akong narinig tungkol dito, maaaring ito ay isang illegitimate child. Ang lahat ay bamulong ng isang voice transmission, ngunit hindi sila nang ahas na magsabi ng anuman, at nagplanong mag-imbestiga ng palihim. Kasabay nito, upstream conmen. Sa isang klasikong patio kung saan namumulaklak ang mga snow plum. Young Master Mali, Young Master Mali. Ang matandang lalaki ay nagdala ng ilang katulong sa looban. Isang maputi at malinis na binata na nakasuot ng puting damit at puting pantalon, nakasuot ng pijama, may hawak na balumbon ng mga sinaunang aklat, nag-iisang umiinom ng mainit na tsaa at nagbabasa ng mga sinaunang aklat. Anong mali? Balik tanong ng binata. May sulat kamay mula sa Hongming Bihan Temple, at malapit nang bumalik ang master ng Zhou Hankong. Espesyal niyang hiniling na makipagkita sa akin. Sabi ng binata na walang pakialam sa mukha, naiintindihan ko, magretiro na kayong lahat. Tuwang-tuwang sinabi ng matanda, Young Master, ikaw ay nasa iyong kalakasan. Napaluha rin ang ilang katulong sa looban. Ibinaba ni Zhou Zuliang ang scroll, tumayo, tumapak sa snow, at naglakad pabalik sa bahay. Isinara niya ang pinto at tumingin sa loob ng simpleng silid na may puting dingding. Sa labas ng bahay, lumakad palayo sa looban ang matanda at isang grupo ng mga katulong. Matapos tumawid sa isang tulay, biglang lumingon ang matanda sa pagkataranta at tumingin sa isang grupo ng mga katulong. Anong ginagawa mo sa matanda? Butler, hindi mo ba kami pinapunta? Bakit ka nandito? Tingnan mo. Anong klaseng young master? Young master. Paano magkakaroon ng young master? Galing kami sa bakuran na iyon. Lumabas ito. Itinuro ng isang maid ang lugar kung saan namumulaklak ang zume sa likod. Pinagalitan ng matandang kasambahay, kalokohan. Namatay ang babae at ang young master na nakatira doon matapos ihagis sa balon mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Saan nanggaling ang young master sa abandonadong patio kung saan walang pumasok? Nakakalito. Hindi rin namin alam. Hindi kaya mali ang pagkaalala namin. Ang matandang mayordomo ay masyadong tamad na mag-alaga. Isang grupo ng mga tamad na tagapaglingkod, hindi pa rin magtatrabaho. Naagrabyado ang mga tagapaglingkod, ngunit wala silang ibang pagpipilian kundi ang iling ang kanilang mga ulo at lumayo. Sa oras na ito, ang bahay ni Zhou Zhongxuan. Ang lampara ng minahanang kristal ay sumayaw, at isang itim na anino ang napakita sa dingding. Unti-unti, sa likod ng anino, tila tumubo ang ilang pares ng itim na pakpak. Unti-unti, napuno ng anino ang buong dingding. Ang mga mata ni Zhou Zuliang, sumayaw ang itim na liwanag. Nagsisimula pa lang ang lahat. Kabanata 3524 na pilitin akong gumawa ng trick. Magsisimula muli. Walang kwenta talaga, kailan ba talaga siya magmamature? Juyuan, Mingquan. Sa madilim na mataas na kapatagan. Isang babaeng may malamig na mukha at mahabang itim na damit ang nagrereklamo sa pagkasuklim. Sa tabi niya ay isang magandang babae na nakasuot ng xiaojiabiu na may marangal na hitsura. Sister Xuanov, kasalanan ng asawa, kung mapapalitan mo ito, babaguhin mo ito kapag nasa China ka. Hindi ba dahil masyadong spoiled sa kanya ang mga tao sa paligid mo? Dapat malupit ka sa kanya. Lengyan babae humuhuni. Paano natin ito magagawa?
Ang asawa ay hindi lamang ang asawa, kundi pati na rin ang emperador na ating pinaglilingkuran. Paano tayo magiging walang galang sa emperador? Seryosong sabi ng maamong babae. Kung gusto mo talagang maging emperador, dapat mong ipakita ang kamahalan ng isang emperador. Parang bata tuwing 3 araw, magiging autistic kapag katapos ng kaunting stimulation. Kailangan mo pa ng magpapalakas ng loob at mag-comfort. Ito ay tinatawag ding emperador. Mabait ang asawa ko, naalala mo ba? Noon, ang luho sa bahay, para makapagsilang siya ng sanggol, pinadala pa siya ng asawa ko para hanapin si Raushoy. Nabanggit mo pa rin ito. Iniisip na manganak ng isang banal na hayop. Pero, I just think that your husband is so cute. Little Lay. Ikaw ay, isa kang pares ng buhay na kayamanan. Itaas ang kamay ni Shwanov. Ate Shwanov, bilasan natin, ayokong masyadong malungkot ang asawa ko. Ang posisyon kung saan ang pangalawang anak na babae ay sa oras na ito ay napapaligiran ng 12-dosenang mga palasyo. Sa itaas ng palasyo, isang ginto, pilak, at lila na kalasag ng enerhiya ang sumasakop sa lahat ng mga gusali. Mula sa malayo, para bang ang lahat ng tore ng palasyo ay kinulayan ng 3 kulay na glow, na kamangha-mangha. Ang 3 liwanag na divine water formation sa Yushu Palace ay hindi maaaring bawiin. Hindi ka maaaring lumipad dito, hindi ka maaaring mag-teleport, ito ay masyadong mahirap. Reklamo ni Shwanov habang tumatakbo. Walang paraan para gawin ito. Pagkatapos ng lahat, naiwan ito ng pantas ni Yuanxi, at walang sinuman sa palasyo ang makakasira nito ngayon. Ang lalaking iyon na si Ji Xuanyuan ay tiyak na magagawa ito, ngunit siya ay masyadong mahiyain at hindi nangangahas na kumilos. Habang nag-uusap sila, dumating ang dalawa sa likod ng isang maliit na malungkot na palasyo. Sa pagitan ng mala jasper na mga halaman, sa tabi ng isang mesang bato, ay nakaupo ang isang makisig na lalaki na may mahabang buhok. Sa oras na ito, ang lalaki ay may hawak na maliit na koi skin drum sa kanyang mga braso, at habang pinapalo ang drum gamit ang kanyang kamay, kumanta siya ng malungkot na liriko. Nasaan ang maliit na espada? Ang kalangitan sa gabi ay malawak. Hindi malilimutan. Sumasayaw kasama si June Sword. Ilang beses ng hangin at ulan, paulit-ulit na karanasan Frost. Xiaojian, Xiaojian, oo. Ang walang tonong-tono na iyon, ang boses ng Drake, ay maaaring matakot sa isang sanggol na lumuha. Mrs. Shwanov, Madam Lizo. Hindi kalayuan ng isang matapang at determinadong lalaki na nakasuot ng berdeng damit. Nang makita ko ang dalawang babae na paparating, mabilis kong iniyuko ang aking ulo para salubungin sila. Brother Fang, mahirap para sa iyo na alagaan itong ignorante na lalaking ito. Sabi ni Shwanov. Seryoso ang mga salita ni Madam, walang ekspresyon na umiling ang lalaki. Gaano katagal ang sintomas, sa oras na ito? Kalahating buwan na ang nakalipas. Kung hindi ko naramdaman na may mali sa Ghost Gate, hindi sana ako nagmamadaling hilingin kay Mrs. Shwanov na pumunta at makita. Ano ang dahilan ng pagiging mahina ng mood ngayon? Kung tama ka, dapat ay nakita mo sina Xian Weng at Guang Chengzi na nakikipagkompetensya sa pakikipaglaban sa espada, at nakita ang kanilang lumilipad na mga espada, naisip ng kanyang kamahalan ang kanyang sariling espada. Ito ay para sa Xuanyuanjian muli. Ito ay isang lumang problema. At saka, matagal nang hindi nakita ni Emperor Yan ang kanyang kamahalan dahil sa halamang gamot. Medyo nag-iisip ang kanyang kamahalan. Maaaring ito rin ang dahilan. Si Boss Jiang ay hindi niya asawa at babae, kaya ba niyang mag-isip ng labis? Akala niya ay may relasyon sa pagitan ng kanilang mga kapatid. Sister Shwanov, ganyan ang asawa mo, sana magustuhan siya ng lahat, kaya pag-isipan mo. Lot, sabi ni Lei Zhu. Walang imak na umiling si Zuan Naivei. Matapos mag-isip ng ilang sandali, umakyat siya at pumasok sa isang screen ng liwanag. Upang hindi matuklasan ng mga tagalabas, sadyang nagayos si Ji Xuanyuan ng sound barrier. Pagkapasok ni Shwanov, sinipa niya ang kuipi drum na lumilipad. Bastard ka. Isang lalaking hindi marunong magpatugtog ng drum, anong kinakanta mo? Ate Zuan. Tumalikod si Ji Xuanyuan, na may luha sa kanyang mga mata, at malalim na nagtanong, sabi mo. Ayos lang ba ang aking maliit na espada? Paano ko malalaman? Iyan ang iyong espada. Inilibot ni Shwanov ang kanyang mga mata. Paanong hindi narinig si Xiaojian, pinatawag ko siya. Puno ng kalungkutan ang mukha ni Ji Xuanyuan, hindi, kahit si Juyuan, ang aking pinakamataas na layunin ng espada ay dapat na may parating ang aking iniisip. At lahat ng ito ay mabuti sa simula, at babalik ako, bakit nawala ako sa kalahati? Ikaw na mismo ang nagsabi, ito ang Juyuan, hindi ka makakalabas, pumapasok ito normal na hindi sumama, sabi ni Zuano. Hindi. Hindi, ang paglabas ay isang bagay, ang pagpasok ay isa pang bagay, Sister Shwanov, hindi mo ito naiintindihan. Sinipa ni Shwanov ang puwete ni Ji Xuanyuan sa galit. Basta alam mo, ang dami mong alam, bakit hindi ka marunong gumawa ng seryoso. Tinakpan ni Ji Xuanyuan ang kanyang puweten at tumayo, Sister Zuan, bakit muli kitang ginalit? Hindi ako umiyak sa harap ng natitirang Yushu Palace sa pagkakataong ito.
How dare you mention it? Ang reyna ng hangin ay magtatakpan para sa iyo, at ang iyong kalikasan ay mahahayag. Ilang taon ka na, palagi kang kinikilig, kahit anong galaw mo, gusto mo pa rin umiyak. Ipaalam sa mga tao sa ibaba na si Dangtang Emperor Jian ay isang iyakin. Paano sila magtitiwala sa iyo ng matatag? Mukhang walang magawa si Xuanov, Ji Xuanyuan, nakikiusap ako, huwag kang masyadong sentimental palagi, okay? Hindi mo alam kung gaano karaming tao sa Yushu Palace ang naghihintay sa iyo, isama mo sila. Aalis ka ba? Tahimik na ibinaba ni Ji Xuanyuan ang kanyang ulo, at sinabi sa mahinang boses, Sister Zuan. Napakawalang kwenta ko ba, siguro? Hindi talaga ako karapat-dapat na maging pinuno. Narito na naman, lumingon muli si Zuan Naivei nakatingin sa ibaba, kapag ganito ang itsura mo, kailan mo kaya matatalo si Chiyu? Si Chiyu ay mas malakas kaysa sa akin mula pa noong bata pa siya. Baka hindi ko siya matalo. Pero ang problema, halatang tinalo mo siya. Hindi ito mabibilang na panalo, at bukod pa. Nasa iyo rin at ni Boss Jiang na tumulong. Si Ji Xuanyuan ay ngumiti ng pilit at natawa sa kanyang sarili, talagang umaasa ako sa iyo ng sobra, dati, pumasok ako sa Juyuan, oh. Speaking of which, kung hindi dahil sa iyo. Dahil sa mga pagkakamali ko, hindi lahat ay pupunta sa Juyuan, kaya hindi ako makakalabas ngayon. Sister Zuan. Hindi talaga ako karapat-dapat na maging emperador, aksidente lang ba ang magiging espada ng emperador? Kinagat niya ang kanyang mga pilak ng ngipin, mukhang may malubhang sakit ka ngayon. Sa sandaling ito, isang malakas na alon ng yin chi ang nagmula sa isang madilim na lugar sa dikalayuan. Hindi maganda. Kamahalan. Magbubukas na ang tarangkahan ng impyerno. Sigaw ng hangin sa labas. Narito na naman. Pagkatapos ng laban dito, pupunta ulit ako sa Eye of Hell, at hahabulin at bugbugin ako ni Chiyo. Masyado na akong pagod, sobrang pagod na talaga ako, parang hindi ko na kaya. Kuya Feng, pumunta ka kay Boss Jiang, hanapin si Xianweng at Peacock, gusto kong manahimik. Tahimik na tumalikod si Ji Xuanyuan, tumingkayad, at isinulat ang salitang, espada, sa lupa gamit ang kanyang mga daliri. Kamahalan. Kung hindi ka pupunta, mawawala sa atin ang kalahati ng ating lakas sa pakikipaglaban. Si Feng Hao ay sabik na nanunood. Sister Xuanov, ano ang dapat kong gawin? Kapag nakita ng lahat na wala ang asawa niya, tiyak na pupunta sila rito. Kung makita nila siyang ganito. Natarante rin si Lei Zhu. Hehe. Little Lei, binaygo kita, wala talaga akong silbi, sinundan mo ako, at hindi ka namuhay ng komportable. Tumalikod si Ji Xuanyuan, puno ng pagkabigo ang kanyang mukha. Asawa, hindi. Umiling si Lei Zhu na umiiyak. Kinagat ni Zuanu ang kanyang mga ngipin at huminga ng malalim, tama na. Kayong dalawa, pinipilit mo ba akong gumawa ng daye? Kabanata 3525 isang tao, isang espada. Su Naivei, lumabas ka. Inihagis ni Zuan Naivei ang isang immortal na lubod mula sa isang kalawakan, at talagang mayroong isang kaakit-akit na kagandahan na nakatali sa lubod. Ang dilag ay nakasuot ng berdeng palda at sumayaw na may translucent na gasa, at siya ay likas na kaakit-akit. Isang maliit na mukha na may lumulubog na isda at ligaw na gansa, at ang mga tampok ng mukha ay mas maislan pa na parang mga manikang porselana, na nakakunot ang noo at nakangiti, lahat sila ay nakakataba ng puso. Humph! Sister Zuan, napakatagal mo nang nakatali ngayon. Galit ang mga tao. Stop talking nonsense. It's not that you indulge yourself too much and make the family uneasy. Gusto ako ni Kuya Xuanyuan, ano ang magagawa ko? Sinulyapan ni Sunu si Lei Zhu, puno ng pagmamalaki at pang-aasar ang mukha nito. Nakapout na si Lei Zhu sa mga sandaling ito, ang kanyang mga mata ay may hinanakit. Bamulong si Xuanov ng isang boses, sabihin mo sa walang kwentang lalaking ito na magsaya kaagad, at bibigyan kita ng pagkakataong magkamali. Ang isang beses ay napakaliit. Madalas kong magalit si Sister Zuan nang hindi sinasadya, kahit 3 beses. Ang pagpapadala ng boses ng babae ay nagsasalita tungkol sa mga kondisyon. 3 beses. Ngumisi si Xuanov sa loob, nagkamali, hindi ba siya ang may hawak sa sarili niya? Sa sandaling ito, matamis na ngumiti si Sunu at lumipad papunta kay Ji Xuanyuan. Brother Xuanyuan, napakalupit mo, hindi ka man lang pumunta para iligtas si Suso. Nakatali si Suso at hindi komportable. Hehe, Suso, kalahati ng guro ko si Sister Zuan, at kung gusto kanyang parusahan, hindi ko rin gagawin. Maglakas loob na makialam. Pero tingnan mo, may mga galos si Suso sa likod. Pagkatapos sabihin iyon, hinubad ni Sunu ang kanyang mahabang one-piece na damit, ipinakita ang likod na kasing linas ng jade. Nakaramdam ng pagkabalisa si Ji Xuanyuan, at nagmamadaling tumingin ng mabuti, nasaan na? Masakit sa iyo ang walang kamatayang kurbata. Sinamantala ni Sunu ang pagkakataong ito, at niyakap ang lalaki sa kanyang dibdib, Suso, itigil ang paggawa ng gulo. Napabuntong hininga si Ji Xuanyuan. Brother Xuanyuan. Ang batang babae ay tumawag sa isang mapanlokong boses. Mabilis na naghalikan ang dalawa. Ang ministro pagkatapos ng hangin ay matagal nang nawala at tila alam kung ano ang susunod na mangyayari.
Nasa tabi niya si Xuanov, pero hindi niya masyadong pinapansin ang dalawang bagong kasal na ito, pinapansin niya lang si Leizu sa tabi niya. Gaya ng inaasahan, nagsimulang umiyak si Lizo, at patuloy na pamatak ang mga luha. Biglang natarante si Ji Xuanyuan, at mabilis na binitawan ang simpleng babae, at tumakbo sa tabi ni Leizu para yakapin at aliwin siya. Little Lei. Xiao Lei, huwag kang umiyak, I'm sorry. Ay, hindi ko napigilan. Pinunasan ni Leizu ang mga luha niya, puno ng hinanakit ang mukha, hindi na niya ito napigilan. Kailangang patuloy na hinahaplos ni Ji Xuanyuan ang buhok ng kanyang asawa. Kasalanan ko, sabi ko hindi kita paiiyakin, pero ako ang nagpapaiyak sa iyo tuwing, si Xiao Lei mismo ay walang kwenta, alam niyang hindi siya dapat magselos, pero gusto niyang umiyak, paano matatawag itong selos? Ito ang maliit na seloso, at ang seloso na maliit na si Lei ay ang pinaka-cute. Sa oras na ito, muling nagpakita ang reyna ng hangin at dumating upang magbigay ng pagsaludo sa hindi kalayuan. Kamahalan, ang Ghost Gate ay bumukas, at ang mga multo ay naglalakad sa gabi. Natatakot ako na pagkatapos ng kalahating tasa ng oras ng tsaa, sila ay sumugod sa hangganan ng Yushu Palace. Kuya Feng, huwag mong tingnan. Umiiyak ang aking munting si Lei. Harangin mo muna ako. Commandant si Ji Xuanyuan at sinabing may voice transmission na nakatuon lamang sa pag-aliw sa kanyang asawa. Malakas na sinabi ni Feng Hao, kamahalan mangyaring pumunta ng personal sa hukbo. Asawa, sige, tapos na ako sa selos, kaya hindi na ako iiyak, sabi ni Lei Zu na nakaflat ang bibig at sumangot. Napabuntong hininga si Ji Xuanyuan at walang magawang tumingin kay Xuanov. Sister Zuan, huwag palaging makipag-partner kay Suso at ay bully si Xiao Lei. Sino ang nang-aapi sa kanya, wala ka namang punto sa puso mo. Malamig na umungol si Xuanov. Sa sandaling ito, sumulpat si Sunu sa likod ni Lei Zu at niyakap ang maliit na baywang ni Lei Zu. Ate Lei, ang cute mo kapag umiiyak ka. Napalingon si Lei Zu at galit na hindi pinansin. Sa oras na ito, ang Yinchi sa malayo ay naging mas matindi. Si Ming Quan, na madilim na, ay tila may napakaitim na masamang hayop, mula sa malayo hanggang malapit, upang direktang lumunin ang Yushu Palace. Ji Xuanyuan, kung patuloy kang magdadaldal, iyak na naman si Xiao Lei. Malamig na sabi ni Xuanov. Huwag. Huwag. Hindi na kayang umiyak ng asawa ko. Si Ji Xuanyuan ay medyo naguguluhan, nakatingin kay Lei Zu na may pagkabalisa. Little Lei, hindi ako magaling kay Suso, papatay ako ng mga multo at hayop, hindi ka ba umiiyak? Well, tumango si Lei Zu. Gamaan si Ji Xuanyuan, hanggat hindi umiiyak ang kanyang asawa, lahat ay masasabi. Huminga siya ng malalim at dahan-daang ibinaba ang kanyang ulo. Pagkaraan ng ilang sandali ng paggawa ng serbesa, nang iangat niya muli ang kanyang ulo, guwapo na siya, at ang kanyang autoridad ay nakatago sa loob. Brother Feng, let's go. Ang boses ni Ji Xuanyuan ay nagpakita ng kumpiyansa na magnetism, na lubos na naiiba sa nalulungkot at walang kwentang tao kanina. Sundin ang layunin. Nakangiting tumango si Feng Hao, hindi nakakalimutang bigyan ng thumbs up si Zuanu sa likod niya. Ang mga paa ng dalawa ay parang bugzo ng hangin, at sa isang iglap, sila ay nakalabas na mula sa Sanguang Shenshui Formation at nakarating sa labas ng Yushu Palace. Sa oras na ito, naghihintay na rito ang daan-daang mga Diyos at Diyos, na nakasakay sa mga crane at nakatuntong sa mga ulap. Kamahalan, kung hindi ka na muling babalik, hahanapin ka ng aking mga ministro. Sabi ng matipunong mamamana na general na may malaking pana sa likod. Amo, ano ang sukat ng mga ghost beast sa oras na ito? Sumagot si Limo, ayon sa opinyon ng ministro, ang sukat na ito ay ang pinakamataas sa halos 100 beses, at ang hamon ay hindi maliit. Emperor Xuanyuan, sa pagkakataong ito, medyo naiiba ito. Karaniwan, kailangan nating maging mas maingat. Ang daming sinabi ng isang matandang lalaki na malaki ang noo na nakasakay sa crane. Napakaraming multo at hayop ang umaapaw dito, ang tanga na nag-iisang nagbabantay sa mata ng impyerno, natatakot ba siyang umihi? Ang isa pang may mahabang balbas na Daoist ay tumapak sa lumilipad na espada, hinaplos ang kanyang balbas at ngumiti. Lao Guang, hindi mo kilala si Chi Yu, siya ay isang walang ingat na tao, hindi niya alam kung paano baybayin ang takot, sa kalikasan. Sinulyapan siya ni Ji Xuanyuan at nagtanong, nasaan si Mr. Jiang? Hey! Binigyan siya ng matandang Jiang To ng gamot na hindi niya alam kung ano ang gagawin. Matapos itong inumin, siya ay kalahating patay at natutulog pa. Kakaibang ngiti si Jia. Ay isang lalaking nakasuot ng damit na inchik na may 5 kulay na banal na liwanag sa buong katawan at isang sombrero na may balahibo ng ibon sa kanyang ulo. Kung wala si Boss Jiang, ang labanan na ito ay maaaring medyo mahirap, natatakot akong magkaroon ng pinsala. Bam-antong hininga si Feng Hao. Bago siya matapos magsalita, narinig niya ang tunog ng mga espada, parang dragon, na umaatungal sa kalangitan. Isang golden sword intent divine light ang sumikat mula kay Ji Xuanyuan patungo sa langit. Ang mga mata ni Ji Xuanyuan ay kumikinang na may gininto ang liwanag, at ang kanyang puting robe ay na-render din ng mga pattern ng gintong dragon.
Ang pamimilit ng layunin ng espada ng isang tao ay nasugpo ang lahat ng mga Diyos ng Yushu pala sa isang iglap. Nakita ko si Ji Xuanyuan na iniunat ang kanyang kamay pasulong, at ang madilim na mineral na lupa ay gumawa ng malakas na dagandong. Ang malalaking minahan na may 10,000 tonelada ay direktang hinubad sa lupa at itinaas sa hangin. Ang 10,000 toneladang mineral na ito ay walang kabuluhang nakompres ng Supreme Sword Intent, at sa isang kisap mata, sila ay nakompres sa isang itim na 3 talampakang berdeng harapan. Libu-libong toneladang kalidad, agad na naging espada. Bahagyang hinawakan ni Ji Xuanyuan ang 10,000 toneladang itim na espada sa kanyang mga kamay, at isang pares ng mga mata ng bituin ang tumawid sa mga Diyos. Lahat, umiiyak pa rin ang asawa kong si Lizo, babalik ako sa Kal Iwan. 100 Ghosts Night Walk, isang tao at isang espada ay sapat na para sa akin. Kung nahihirapan ka, manatili ka lang sa Yushu Palace. Pagkasabi nito, Ji Xuanyuan isang espada ang iginuhit, at ang gininto ang Sword Intent Ripples ay dumurog sa tuyo at bulok, at itinuring ang espasyo bilang wala. Ang espasyo ni Ming Quan ay napilipit at nabasag, at imposibleng labanan ang pagsalakay ng pinakamataas na layunin ng espada. Ang libu-libong Ghost Beast na tumakbo palabas ng Ghost Gate ay pinutol at binasag sa kalahati habang sila ay nasa daan. Ngunit ang tayback na ito ay hindi para sa pagpatay ng mga aswang na hayop. Isang mahabang gate ng espasyo ang direktang pinutol. Si Ji Xuanyuan ay sumulong ng isang hakbang, ang espasyo ay bumigay sa sarili nitong paraan, at ang distansya ng 10,000 milya ay nalampasan sa isang hakbang. Sa unahan, ay ang bangin ng Ghost Gate. Nagkatinginan ang mga Diyos ng Yushu Palace at mapait na ngumiti. Nasanay na ako sa exotic na dahilan ng ekspedisyon ng imperial na eskrimador na ito. Ngunit hanggat nakikita nila ang Invincible Sword Intent na ito at tumingin sa walang takot na likod, lahat ng kanilang mga alalahanin ay mapapawi. Nang walang karagdagang ado, ang mga Diyos mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay sumunod sa kanilang mga emperador at humakbang sa malawak na daanan ng kalawakan. Chapter 3526 na anong tinatawanan ko. Sa kabilang panig ng walang hangganang Ming Quan, ang lugar ng Ziz Amen. Isang Black Gold Sword Intent Light Blade ang tumawid sa layo na ilang light years. Sa pagsubaybay sa pinanggalingan, si Ye Fan ang humawak sa simula ng oras. Ang 4 na beses na pagkawatak-watek, ang ikalawang tiklop na layunin ng espada ay nawasak, at ang 29 na beses na pagkawatak-watek ng Chen Hui ay ginagamit. Si Ye Fan mismo ay hindi alam kung gaano kalayo ang distansyang ito. Hindi katakataka. Sinabi ng 3 kong nakababatang kapatid na si Chi Yu ay isang halimaw. Sa araw na ito, winawasak ng Diablo ang Dafa na napakalakas. Tumayo si Zhao Zuan sa likod ni Ye Fan at nagulat siya nang makita niya ang eksenang ito. Nang naisip niya na kung hindi naging maingat si Ye Fan, maaaring naputol na siya, at hindi mapigilan ni Zhao Zuan na matakot ng ilang sandali. Natawa si Ye Fan sa sarili, mas malala ang antas ng pagkakawatak-watek ko kaysa kay Chiyo. Noon, sa Barbarian God Pearl, ginamit ni Ye Fan ang katawan ni Chiyo para gayahin ang quadruple disintegration. Ang panlabas na disintegrasyon ay maaaring umabot sa ika-8 antas o higit pa. Alam mo, napakatagal na noon. Naramdaman ni Ye Fan na ang rate ng paglago ni Chiyo ay tiyak na hindi magiging mas mabagal kaysa sa kanya, o mas mabilis pa. Makikita na siya lang ang naglakas loob na bantayan ang pinakadelikadong mata ng impyerno. Kasamang Dawist Ye, paano? Gamitin. Lahat ng lakas mo para linangin, hindi ba mas mabuti kaysa sa pagiging nasa kaharian? Bumalik sa katinuan si Zhao Zuan sa oras na ito at tumawa. Oo, dito, kahit papaano ay makapagbulalas ka. Nakaramdam ng sobrang panlulumo si Ye Fan sa tent noon. Kahit nagamitin niya ang prinsipyo ng Long Qi at nauunawaan ang kapangyarihan ng espasyo at oras ng dugo ng dragon, hindi niya maiiwan ang Juyuan. Not to mention if he can back in the end, even if it really successful, maghintay pa ba ang pamilya? Nagkataon, dumating si Zhao Zuan para hanapin siya, at nang makitang bored siya, dinala niya siya sa labas para magpahinga. Si Ye Fan ay pinaalalahanan ni Zhao Xuanyi na napagtanto niya na may isang kalamangan si Ming Quan maaari siyang magsanay ng walang prinsipyo. Sa kaharian ng araw, ang mga powerhouse sa antas ng eroplano ay halos kailangang pigilan ang kanilang mga kakayahan. Dahil kung bibitaw ka ng lubusan sa laban, sisirain ito ang hindi mabilang na mundo ng mga bituin sa bawat pagliko. At sa Ming Quan, hindi kailangang mag-alala ni Ye Fan, lalo na ang kanyang pagkakawatak-watek, kailangan niyang nasa ganitong uri ng lugar para talagang mailabas ito sa limitasyon. Anyway, ang lugar ay katawa-tawa na malaki, at walang mga mortal. Kahit sinong monghe ang Wolisin, hindi sila mahina. Matapos iwagayway ang ilang magkasunod na espada, at bambahin sila ng daan-daang libong lumilipad na mga espada sa paraang mala carpet, sa wakas ay nakaramdam ng kasiyahan si Ye Fan. Kasamang Dawist Ye, pareho kayong layunin ng espada ng emperador at ang disintegrasyon ng Dafa, dalawang supremong supernatural na kapangyarihan, ang hinaharap ay walang limitasyon. Si Zhao Zuan ay medyo naiinggit. Gusto mo bang matutong mag-disintegrate? Masasabi ko sa iyo kung paano magsanay, casual na sabi ni Ye Fan, nakita ang kanyang mata ko na hitsura. Ano?
Fellow Dawistie, seryoso ka ba? Nagulat si Zhao Zuan. Bakit ka nagsisinungaling? Nagkibit balikat si Ye Fan nang walang pakialam. Sa orihinal, ang pamamaraang ito ay hindi lihim. Ang sinumang may gusto nito ay maaaring magsanay nito. Ang susi sa kung anong antas ang maaabot nito. Hindi, salamat, fellow Dawistie, sa iyong kabutihan. Ngunit sa unang tingin, ang pamamaraan ay tila labag sa langit, at ito ay lubhang mapanganib. Minsan sinabi ni Master na ang paraan ng pagsasanay, kung ano ang nababagay sa iyo ay ang pinakamahalaga, paulit-ulit na iwinagayway ni Zhao Zuan ang kanyang mga kamay. Ang mga monghe sa Mingquan ay karaniwang may mataas na paningin, at natural na nakikita nila ang panganib ng pagkakawatak-watek. Kaya, kahit na ang pamamaraang ito ay makapangyarihan, alam nilang lahat na hindi lahat ay kayang bayaran ito. Bukod dito, isinasaalang-alang din ni Zhao Zuan na kung sasabihin sa kanya ang ganoong makapangyarihang paraan, lagi siyang gagawa ng paraan para mabayaran ito. Sa orihinal, may utang siyang pabor kay Ye Fan, at kung may utang pa siya, hindi niya alam kung paano ito babayaran. Ang sanhi at epekto ng karma, na kinasasangkutan ng labis, ay bawal din para sa pagsasanay. It's not promising. Delikado kung hindi mo na-practice, no wonder lalamunan ka ng mga multo at hayop. Isang babaeng cultivator na nakasuot ng maputlang dilaw na damit na may pambihirang kagandahan, na nagmamaneho ng berdeng luan mythical beast, ay lumitaw sa likuran nilang dalawa sa isang iglap. Nagyelo ang mukha ng madre, at may paghamak at pagmamataas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nagmamadaling ipinakilala ni Zhao Zuan si Ye Fan. Ye Daoyu, ito ang aking panganay na kapatid na babae, si Yun Xiao. Yuner, ito ba ang unang pagkakataon na magkita kayo ni Ye Daoyu? Salamat sa kanya, kapatid ko, makakabalik ako, mapanghamak na sinabi ni Yun Xiao, isang supling kalimutan mo na ito, mahirap at mahina ang kultivasyon, at tinawag siyang magkapatid ng panganay nilang kapatid, at anong uri ng pagiging disente ito. Napakatahimik ni Ye Fan nang marinig niya ito. Ang lakas ni Yun Xiao ay mas mahusay kaysa sa dalawang nakababatang kapatid na babae, at mas malakas din siya kaysa kay Zhao Zuan. Isa siya sa mga tunay na Diyos. Ang sabihin na mahirap at mahina si Ye Fan Xiu ay talagang totoo. Kung ikukumpara sa mga matatandang ito, ang aking sariling Daoismo ay talagang hindi sapat. Ito ay sa pamamagitan lamang ng pagpapanatili ng 4 na layer na pagkakawatak-watek at patuloy na pag-inom ng mga suplemento ng mga espiritual na table tasks upang makipagkompetensya sa kanila. Kung hindi dahil sa pagkakawatak-watek, hindi man lang siya makakababa sa Mingquan. Kuya, hindi ka lang nagsasanay ng gusto para masira ng yin energy. Paano ka mag-aaksaya ng oras dito? Ipinapayo ko sa iyo na bumalik sa lalong madaling panahon, bumawi sa nawawalang cultivation base, at mabilis na maging banal. Ang pinakamahalagang bagay. Nahihiyang ngumiti si Zhao Zuan, ang itinuro ng aking kapatid na babae ay, kung gayon. Pagkatapos ay babalik ako sa pagsasanay. Si Zhao Zuan ay hindi rin ang ahas na lumaban, kung tutusin, ang kanyang kamao ay hindi kasing laki ng kapatid na ito. Pagkaalis ni Zhao Zuan, tumango si Ye Fan patungo kay Yun Xiao at nagplanong bumalik sa pagsasanay. Sandali. Pinigilan ni Yun Xiao si Ye Fan, dahil gusto mong pag-usapan ang tungkol sa dafa ng pagkawatak-watek ng mga demonyo, sabihin mo lang sa akin at makinig dito. Sumimangot si Ye Fan, gustong matuto ni Ms. Yun Xiao. Joke. May master sa upuang ito na nagtuturo ng supreme magic powers, paano ko magugustuhan ang pamamaraan mo? Makinig ka lang, may merito ba? Ngumisi si Yun Xiao. Pumikit si Ye Fan, itong si Yun Xiao. Ang kanyang personalidad ay talagang hindi masyadong maganda. Ayokong sabihin, umiling si Ye Fan, gumawa ng senadoryas na umalis. Direktang huminto si Yun Xiao, bakit? Gusto kong sabihin kay Brother Zhao Zuan, ngunit hindi ko sinabi sa iyo, wala akong pakikipagkaibigan sa iyo, sabi ni Ye Fan. Tumawa si Yun Xiao, mukhang maganda, wala lang iyon kundi humiling ng mga bagay na palitan. Sabi ni Yun Xiao, at direktang naglabas ng 3 sinaunang espada na may mataas na antas ng lingbaw. Ang gayong magagandang bagay, ang mga sinaunang Diyos na ito, ay natural na mayroong maraming stock. Ikaw ay isang escrimador, ang lingbaw level na flying sword na ito ay gawa sa 3 star na bakal, para sa iyong formula, hinding-hindi ko utang sa iyo Yun Xiao. Tumawa si Ye Fan, hanggang sa lumabas ang mga luha sa kanyang pagtawa. Maraming araw na akong nasa Mingquan, at ngayon ang pinakamasayang panahon. Mga matatapang na henerasyon sa hinaharap. Ano ang tinatawanan mo? Si Yun Xiao ay hindi nasisiyahan, ang kanyang mga mata ay malamig, at maging ang kanyang sasakyan, si Qingluan, ay umiiyak nang hindi kasiya siya. Si Ye Fan ay masyadong tamad na magpaliwanag, kaya siya ay tumawag ng kusa. Ding ding ding, keng 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 keng, siksikan, parang mga lumilipad na espada sa dagat ng mga bituin, makapal na natatakpan sa kalangitan. Ang tunog ng metal na nagsasalo-salo sa pagitan ng mga lumilipad na espada ay parang tumutugtog ng isang makapangyarihang symphony. Si Ye Fan ay nakatayo sa gitna ng daan-daang libong lumilipad na mga espada, at ang lumilipad na mga espada ng 10,000 Zhangxiaguang ay umikot sa paligid ni Ye Fan, tulad ng nakakapasong araw ng isang bilog ng mga espada.
Kabilang sa mga ito, hindi banggitin ang pinakamataas na antas ng Lingbao, maging ang mga lumilipad na espada ng pinakamataas na antas ng Lingbao ay nakasisilaw. Binuksan ni Ye Fan ang kanyang mga braso at nagtanong, ano sa tingin mo ang tinatawanan ko? Kabanata 3527 Hanyuan. Namangha si Yun Xiao, at hindi namamali na ibinuka ang kanyang bibig, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ngunit nang siya ay bumalik sa kanyang katinuan, si Yun Xiao ay may pagtatampo sa kanyang mukha. Sinabi mo lang sa kapatid ko ang formula, ngunit ngayon ay ipinagpaliban mo na ito sa lahat ng posibleng paraan, at pinahiya ito sa pamamagitan ng isang hanay ng espada. Nakababa ka ba sa upuang ito? Hindi nakaimik si Ye Fan, sino ang gusto kong sabihin ang formula, kalayaan ko ito, gustong matuto ni Empress Yun Xiao, kung mas maganda ang ugali mo, natural kong sasabihin sa iyo, ikaw ang unang naging mayabang at dominanti, bakit kita hahayaan? Ikaw, naglakas loob ka bang sabihin na ang upuang ito ay nangingibabaw? Walang nakikita si Ming Quan. Galit na galit si Yun Xiao, mukhang tuturuan kita ng leksyon ngayon, para maintindihan mo ang sitwasyon mo. Nagpout si Ye Fan, masyadong tamad na mga tuwiran sa baliw na babaeng ito. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, napakahusay magsalita ni na Zhao Zuan, Chong Xiao at Bi Xiao, napakahirap pakitunguhan ng panganay na kapatid na ito. Tila lahat ng mga mito at nobela ay mapanlinlang, na nagsasabi na ang mga tao ay mababait at walang malasakit sa mundo, ngunit ang kanilang mga personalidad ay ganap na naiiba. Habang pumunta ka, aalisin na sana ni Ye Fan ang kanyang lumilipad na espada at aalis, ngunit natagpuan ng isang napakalaking banal na kapangyarihan na bumubulusok mula kay Yun Xiao. Talagang gustong gawin ng matandang diwata na ito. Naisip ni Ye Fan na may gagawin si Yun Xiao sa kanya, ngunit ayaw niyang magsakripisyo lamang ng isang espiritual na kayamanan. Sa sandaling lumabas ang Spirit Treasure, naramdaman ko ang isang malakas na aura ng innate Spirit Treasure. Katulad ng Tai Chu, Yantian Ring, at iba pa. Tiyak na hindi ito isang ordinaryong congenital spiritual treasure. Ang itaas ay malawak at ang ibaba ay makitid, parisukat, tulad ng isang sinaunang clumsy malaking labanan. Maaaring ito. Biglang may naalala si Ye Fan, at ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Hindi ba ang bagay na ito ay sinasabing kinuha ni Lao Jun? Ito na naman ba ang mythical novel niya? Damn it! Nakita ni Ye Fan na ang gintong balde ay kumikinang ng maliwanag, at nagmamadaling nagplanong umatras muna. Subconsciously, gusto niyang ilipat ang sword intent, ngunit natagpuan na ang nakapalibot na espasyo ay ganap na nagambala, at ang paglipat ay hindi ma-activate. Kaya dali-dali niyang tinawag si Tai Chu sa kanyang kamay, at binunot ito gamit ang isang espada. Sheer, 23 outcast. Azure Sword Intent, lahat sila ay kinain ng gintong balde na ito, at ang putik na baka ay napunta sa dagat, nang walang kaunting kaguluhan. Isang Sword Frost Cold. Sinubukan ni Ye Fan na putulin ang mga batas sa paligid niya, ngunit hindi naapektuhan si Jin Dao. Malinaw, ang banal na kapangyarihan ng innate spirit treasure mismo, kasama ang nakakatakot na paglilinang ng Yun Xiao, ay hindi dapat mabura. Anino ng Sword Dragon. Sa wakas ay sinubukan ni Ye Fan na tumakbo palabas, ngunit walang kabuluhan. Sa sumunod na segundo, si Ye Fan at ang kanyang daan-daang libong lumilipad na mga espada ay sinipsip lahat sa gintong balde. Sa pagmamalaki sa kanyang mukha, tinawag ni Yun Xiao ang gintong balde at naging maliit na gintong balde na nakabitin sa kanyang kamay. Paano ang Emperor's Sword Intent, gaano kakalakas loob na gumawa ng katangahan sa harap ng upuang ito na may ganitong antas ng paglilinang? Sa sandaling ito, maraming divine lights ang kumikislap, at sunod-sunod na dumating sina Jian Zizai, Xiaobao, Ziguang at iba pang mga Ziguang Masters. Senior Sister Yun Xiao, nakalaban mo na ba si Brother Ye Fan? Nag-aalalang tanong ni Jane. Masyadong ligaw ang batang ito, gusto kong sirain ang kanyang prestihiyo, para hindi ko malaman ang seniority at inferiority, sabi ni Yun Xiao. Eldest sister, ginamit mo ang primordial gold daw. Hindi ba totoo iyan? Ang kapwa dawis na si Ye ay nasa loob nito, at kung hindi ka mag-iingat, ang iyong paglilinang ay lubhang masisira. Si Qiong Xiao at Bi Xiao ay labis na nag-aalala, alam na alam nila ang espiritual na kayamanan na ito. Matalas. Huwag kang mag-alala, alam kong gusto siya ng nakababatang kapatid para sa pagsasanay, ngunit siya ay matigas ang ulo at nakakahiyang gamitin, kumbinsido ako sa kanyang aralin, at natural na ilalabas ko siya, sabi ni Yun Xiao. Senior sister, si Kuya Ye Fan ay hindi natin alagad, ngunit ang aking bisita. Bakit mo ginagawa ito? Kung ikaw ay magkaroon ng anumang hindi kas-iya siya, maaari mong ipaliwanag ito ng dahan-dahan, pangungumbinsi ni Jian Zizai. Tama, Yun Xiao, gusto ko ang batang ito. Kung gusto mo siyang labanan, hindi mo magagamit ang primordial gold fight. Ito ay masyadong pagdaraya, sabi ni Ziguang. Elder sister, masyado kang casual. Kung ganito ang mangyayari, paano magkakaroon ng anumang mga patakaran sa Ziz Amen? Si Yun Xiao ay may poster na walang sino mang humihikayat sa sinuman. Nakangiting sinabi ni Xiaobao, Yun Xiao, ayos lang ang lahat,
Ngunit itong daang Yuan Jin daw ay gagamitin kapag naglalakad ang daang ghost sa gabi, kapag ikinulong mo ang lahat ng malalakas na multo at hayop, hindi ba ang nakababatang kapatid na iyon na si Ye, kung talagang delikado, ilalabas ko siya. Sinabi ni Yun Xiao na nakataas ang kilay, Senior Brother, Senior Sister, Sect Master, ano ang tingin mo sa akin, Yun Xiao? Gusto ko ba talagang pumatay Anak, turuan mo lang siya ng leksyon. Iligtas mo ang iyong sarili sa pagiging mayabang sa hinaharap. Sa sandaling ito, biglang naging alerto ang isang grupo ng mga master ng Zizi Sect dahil sa isang alon ng enerhiya ng Yin. Napatingin ang lahat sa direksyon ng Ghost Gate, at seryoso ang kanilang mga mukha. Napakalakas ng pamimilit. Sa pagkakataong ito, ang paglalakad sa 100 Ghosts Night parang hindi madali. Si Jian Zizai ay walang oras para pangalagaan ang mga gawain ni Ye Fan, kaya ang tanging nasabi niya ay, lahat, bukas ang Ghost Gate, sundan mo ako para paalisan ang mga multo. Nakita ko ang Zizai Gate sa direksyon, sa mga tolda, mayroong lahat ng uri ng mga banal na ilaw. Lahat ng uri ng mga banal na hayop at espiritu ay ginawang ulap at ulap ang madilim na mundo. Kasabay nito, sa gintong bucket space. Yun Xiao. Hintayin mong lumabas si Lao Su. Lao Su. Kalimutan mo na, matanda ka na, hindi ako makakain. Saway ni Ye Fan habang nakatingin sa kakaiba at makulay na mundo sa bawat direksyon. Okay, hindi makalabas si Juyuan, at pinasok niya ang Han Yuan Jin daw. Naglalaro ng mga manika. Ayon sa alamat, ang espiritual na kayamanan na ito ay minsang ginawa ang lahat ng 12 matataas na talampakan ng Yushu Palace, lahat ay nakuha ang mga ito, at halos sirain sila. Ang universo at ang mga kayamanan ng mundo ay hindi makakatakas sa gintong balde na ito. Maya-maya lang ay kumilos ang santo at sinira ang kayamanan. Tanging isang santo na walang kamatayan, ang makakalutas lamang sa gininto ang labanan ng Han Yuan. Kahit gaano pa karami ang katotohanan sa kwentong ito, gaano karaming kasinungalingan ang naroroon. Naramdaman ni Ye Fan na siya ay isang maliit na supling na hindi man lang itinuring na isang tunay na Diyos. Sa pagkakataong ito, natatakot siya na medyo mahirap. Sa kabutihang palad, sanay na rin si Ye Fan na makakita ng malakas na hangin at alon. Gusto kong makita, paano mo mabitag ang 12 gintong immortal. Nagsimula si Wu Suang, at lahat ng nasa paligid niya ay naging pinakamahalagang estado ng enerhiya sa mga mata ni Ye Fan. Komplikado. Medyo komplikado. Ngunit sa unang karanasan ni Longqi, nadama ni Ye Fan na madali itong maunawaan sa pagkakataong ito. Dahil ang Longqi ay tulad ng isang buhay, kaya mayroong lahat ng uri ng mga istruktura ng enerhiya. At ang Han Yuan Jin daw na ito ay isang space spirit treasure na lumitaw sa simula ng kapanganakan ng 5 tai. Ang taglay nito ay hindi mabilang na espasyong banal na kapangyarihan. Dalisay at madaling maunawaan. Hindi maiwasan ni Ye Fan na isipin na ang tila kulang sa kanya ay ang pag-unawa sa kapangyarihan ng espasyo. Kung gayon ang Han Yuan Jin daw na ito ay may pinakakatutubong kapangyarihan sa espasyo ng 5th Tai, hindi ba ito ang tunay na tutorial sa agham sa kalawakan? Katulad ng pag-unawa sa Dragon Pond at pag-trace sa pinaka-orihinal na kapangyarihan ng dragon. Kung naiintindihan mo ang prinsipyo ng Han Yuan Jin daw, magagawa mo bang makabisado ang pinaka-primitive space power ng 5 Ts? Sa sandaling naisip niya ito, ang mga mata ni Ye Fan ay kumislap ng gintong liwanag. Sa malawak na espasyo ng banal na kapangyarihan, ang lahat ng enerhiya ay mabilis na umiikot, at ito ay nakaukit sa aking isipan. Kabanata 3528 may problema. Ang kalaliman ng Ghost Gate sa kaharian ng Ziz Amen ay makulimlim na, at ang itim na ambon ay parang dagat. Nakita ko ang gininto ang mahabang gunting na mahiwagang sandata na naging 2 mabangis na dragon, tulad ng isang shuttle sa mga alon, hindi magagapi. Daan-daang libong milya ang layo, nasakop ng banal na liwanag ng mahiwagang sandata na ito. Ang 2 jawlong ay may matatalas na ngipin, nakakagat ng daan-daang libong multo at hayop na magkaiba ang laki sa isang iglap. Bumaba si Yun Xiao kasama si Qing Luan at binawi ang magic weapon. Sa ilalim ng upuan, niluwa ni Qing Luan ang Cyan Fire, at pagkatapos ay nag-spray ng grupo ng mga multo at hayop na desperado nang lumipad sa Fly Ash. Ate, bakit nakakatakot ang laki ng 100 Ghosts Night Walk? Si Bishao ay nakasakay sa isang makulay na flower quill at nagmula sa kabilang panig. Ano ang kinatatakutan mo? Hindi pa ito nangyari noon, pagmamalaki ni Yun Xiao. Isang ibong phoenix na may asul na banal na liwanag ang lumapit sa malayo hanggang malapit. Sa daan, tumalsik ang nagyayalong asul na apoy, at pagkatapos na tumigas, nabasag nito ang maraming multo at hayop. Tumayo si Qiong Xiao sa likuran ni Hongho, bahagyang nakasimangot at nagsabi, sa pagkakataong ito ay tila medyo naiiba. Ang mga ghost beast na ito ay tila marunong nang umatras, hindi tulad ng mga walang ingat noon. Ibig mong sabihin, sa likod ng mga ghost beast na ito, may malalaking multo ang namumuno. Ang tinatawag na malalaking multo ay ilang matatalinong ghost beast sa underworld. Sila ay mas malakas at kahit na may ilang mga espesyal na kakayahan. Gayunpaman, tulad ng magiging mas mahirap para sa isang nilalang mula sa lupa na pumunta sa underworld, isa sa alang-alang din ng malaking multo ang kanyang sariling kaligtasan.
Sa hindi mabilang na taon, ang mga master ng Mingquan ay nakatagpo ng napakalimitadong bilang ng malalaking multo. 3 kapatid na babae. Halika at iligtas ang iyong kapatid. Habang iniisip ito ni San Xiao, nakarinig siya ng sigaw ng tulong. Ang mga mukha ng 3 babae ay lubos na nagbago, at ang pinakamabilis na Qiong Xiao ay hinimok si Hongho, at sa isang sprint, naabot na niya ang libu-libong milya ang layo. Nakita ko na si Zhao Zuan ay may hawak na mahabang lubad, sinusubukang gapyusan at durugan ang libu-libong multo at hayop. Ngunit ang mga multo at hayop ay aktwal na nagtulungan upang hawakan ang lubad na nagbubuklad ng dragon, ngunit sa halip ay sumunod sa lubad at kinubkob si Zhao Zuan. Ikan-away ni Zhao Zuan ang gintong itim na letigo sa kabilang kamay, ngunit hindi napigilan ng bayani ang maraming multo at hayop. Kuya. Nang makita na ang kanyang kapatid ay malapit ng punitin ng mga multo at hayop, si Qiong Xiao ay nagmamadaling hinimok ang mga magic trick, at ang tunay na apoy ni Samadhi ay naging isang rumaragasang alon na sinusunog ang lahat ng mga multo at mga hayop sa durog-durog. Agad na dumating sina Yun Xiao at Bi Xiao at pinutol ang mga natitirang multo at hayop. Gusto kong magtanim ka. Hindi mo pa nababawi ang iyong cultivation, how dare you go deep alone? Itinuro ni Yun Xiao ang kuya na ito, at ito ay hindi malabo. Nahihiya ang mukha ni Zhao Zuan, at wala siyang kumpiyansa na pabulaanan. Ate, huwag mong sisihin ang panganay na kapatid, ang mga multo at hayop na dumating sa pagkakataong ito ay talagang hindi pangkaraniwan, at alam nila kung paano makipagtulungan upang labanan ang isa't isa, sabi ni Qiong Xiao. Oo. Yuner, kuya, hindi naman talaga ako pabaya, masyadong tuso kasi ang kalaban. Mabilis na kinuha ni Zhao Zuan ang Nagel iligtas buhay na dayami at binigyang katwiran ang kanyang pangalan. Sa sandaling ito, isang malaking puno na naglalabas ng napakatingkad na liwanag sa di-kalayuan ay bumangon sa kalangitan, na parang nagbibigay liwanag sa buong Mingquan. Ang 7 Treasure Sacred Tree. Narito talaga ang Sect Master, at isinakripisyo niya itong likas na espiritual na kayamanan. Ang demonyong emperador na si Jian Zizai ay may parehong puno ng mundo at ang dugo ng Eastern Emperor, at kailangan siyang tanggapin bilang isang saradong disipulo ni Saint Tung Tian. Libo-libong swerte sa isa. Hindi lamang itinuro ni Tung Tian ang marami sa kanyang sariling mga kayamanan at lahat ng kanyang mga lihim na kasanayan, ngunit pati na rin ang iba pang mga santo na walang kamatayan, ay lubos na pinaburan si Jian Zizai. Ang 7 Treasure Sacred Tree na ito ay orihinal na isang 7 Treasures Wonderful Tree Staff, ngunit isa itong congenital spiritual treasure ng isa pang pantas. Dahil bagay na bagay ito sa Donghuang Shenmo ni Jian Zizai, kaya bago pumunta sa Underworld, ibinigay niya ito kay Jian Zizai. Ito ay hindi lamang upang bumuo ng isang magandang relasyon, ngunit din upang hayaan si Jane na maging komportable at alagaan ang iba pang mga alagad ng pantas. Pinagsama ni Jian Zizai ang kahangahangang Tree Spirit Treasure na ito sa sarili niyang Divine Wood Body, na lalo itong nipino. Libu-libong milya ang layo, makikita ang liwanag ng banal na puno, at makikita kung gaano kamahalan ang katawan ng puno. Nakita ko ang 7 Treasures Divine Tree na kumikinang ng maliwanag, at ang mga dahon ng 7 kulay na banal na liwanag ay patuloy na naglalabas ng hindi mabilang na mga sinag. Malapit sa kailaliman, ang mga ghost beast na iyon ay kalalabas lang, sila ay natangay sa itim na ambon ng mga banal na ilaw na ito. Kahit na ang ilang mga multo at hayop ay naubusan na sa kalangitan, ang banal na liwanag ay darating sa isang iglap, tiyak na sisira sa kanila. At sino mang ghost beast na gustong sirain ang banal na puno ay tila umaakyat sa makinis na may kantab na dingding, at mahirap umakyat. Ang lahat ng mga pag-atake ay hinarang ng Divine Tree sa isang maliit na pahayag, at sila ay nakalusot ng walang anumang bakas ng enerhiya, na maaaring maging sanhi ng kaunting kagasgas ng Divine Tree. Ang taong nasa sariling gawang pinto, hindi lamang hindi maaapektuhan ng banal na liwanag, kundi maliligaw din sa banal na liwanag at mabilis na makakabawi. Sa gayong sect master tulad ni Dinghai Shenzhen, Ziguang, Xiaobao at isang grupo ng mga tunay na Diyos at Diyos ay likas na malaya at may tiwala. Hindi. May problema. Si Jian Zizai ay nakaupo sa tuktok ng Shenmo, na tinatanaw ang buong Zizai Gate, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso. Sect Master. May mali dito. Ipinadala ni Little Treasure ang kanyang boses sa sandaling ito. Nakikita rin ni Kuya. Ang ghost beast na ito ay tila nananakot, ngunit sa katunayan higit sa kalahati sa kanila ay tumatakas, hindi kami kinugkob. Sinuri ni Xiaobao, kung tama ang hula mo, karamihan dito ay pagpapaliban. Mga taktika, dapat may malaking multo sa likod nito. Saglit na nag-isip si Jane, at sinabi sa 3 kapatid na babae na si Yun Xiao, 3 nakatatandang kapatid na babae, nag-aalala ako na ang mga multo at hayop ay sadyang naantala sa oras na ito, hindi mo na kailangang bigyang pansin ang mga multo sa pinto sa oras na ito, pumunta ka kaagad. Ang mata ng impyerno. Nagulat si San Xiao nang marinig niya ito. Sect Master, marami pa rin ang mga multo at hayop dito, at ang mata ng impyerno sa wakas ay mapapalibutan at masupaw sila. Sabi ni Bi Xiao. Walang mababang antas na mga multo ang maihahambing sa isang malaking multo.
Kung ang malaking multo ay unang lumabas sa mata ng impyerno, at pagkatapos ay mag-organisa ng iba pang mga multo at hayop na makapasok sa maayos na paraan, ang mga kahihinatnan ay magiging kapahamakan. Nang marinig ito, napagtanto ni San Shao na ito ay seryosong pakikipagtalik. Bagamat maaaring palibutan ng Zisamen, Yushu Palace, Wa Palace, at Mount Samiro ang Eye of Hell mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, ang Mingquan ay masyadong malaki, kapag ang mga multo at hayop ay naayos at pinaghandaan upang samantalahin ang mga butas, o direktang lumawak sa itaas na antas, ito ay magiging mahirap na hawakan. Sa pagkakataong ito, halatang mas malakas at mas organisado ang alon ng mga aswang at hayop, ngunit walang malaking multo sa likod nito na medyo kakaiba. Huwag maglakas loob na mag-antala, kinokontrol ni San Shao ang banal na ibon, ginagamit ang Hanyuan Jindao para punitin ang espasyo, at pumunta sa Eye of Hell. Sa sandaling makapasok sila sa kaharian ng Eye of Hell, ang tatlong babaeng cultivator sa Yun Shao ay natigilan. Napakapayapa, anong nangyayari? Sa pagtingin sa paligid, ang mga mata ng impyerno ay kalmado, maliban sa ilang maliliit na ligaw na multo, walang mga multo at hayop na umaatake. 100 Ghosts Night Walk, hindi ba ito nakaapekto sa Eye of Hell? Abangan muli, sabi ni Yun Shao. Saglit na nagpatuloy si San Shao sa paglipad, ngunit ang mata ng impyerno ay masyadong desyerto, at maging ang madilim na hukay sa gitna ay hindi nagambala. Pagkatapos ng mahabang bilog, kakaiba ang naramdaman ni San Shao. Ano ang tungkol sa Edith? Kakaiba, sa tuwing dadaan ako dito, kailangan niya akong ihatid para maghintay, sa takot na may makikipagkompetensya sa kanya para sa upuan, bakit ngayon lang nawala ang anino? Bigla, gumawa si Qingluan ng mga malulutong na tunog. Shinger, sa tingin mo ba may kakaiba dito? Ang Qingluan ay isang sangay ng Vermilion Bird Clan, na kilala sa kanyang espiritual na kapangyarihan, kaya ang kanyang pangunawa ay partikular na masigasig. Ate, baka nataman tayo ng maltong tumama sa pader. Sabi ni Qiyong Shao na nakakunot ang noo. Kabanata 3529 na napakabagsik. Si Yun Shao ang may pinakamalalim na cultivation base at isa ng tunay na Diyos, ngunit hindi niya maramdaman ang nangyayari sa kanyang paligid. Hanyuan Jindao. Muli, ang Jindao ay isinakripisyo, at si Yun Shao ay direktang sumisipsip sa nakapalibot na espasyo. Sa isang iglap, nagbabago ang kulay ng mundo. Ang lahat ng nakapaligid na tanawin ay nakakabaliw, tulad ng isang airbag na binubuksan, na nagpapakita ng labas ng mundo. Sure enough, it was a illusion nung pumunta ka dito. Pangit ang mukha ni San Shao, na ikinataranta nilang lahat, na nagpapakitang ito ay talagang napakahirap na multo. Sa madaling salita, siya ang nangungunang eksperto sa underworld. Sa oras na ito, isang mabangis na aswang na hayop ang nagbukas ng dagwang bibig at biglang pumasok, sinusubukang kainin ang tatlong babae. Ang pangangatawa na iyon na nakatikip sa langit ay napakalaki upang makita ang ulo. Hindi ko alam kung mabubuhay ako o mamamatay. Hindi na kinailangan pang gumalaw ni Hanyuan Jindao, nilamon lang niya ang Ghost Beast. Ha. Nakarinig ako ng mapanuksong tawa, na nagmumula sa hindi kalayuan sa San Shao. Sister Yun Shao, ilang beses kayong lumingon bago kayo nakaalis sa ilusyon na ito. Kailangan mo pang gamitin ang primordial gold daw para masira ang ganoong maliit na trick. Mukhang hindi ka umaasenso kundi umatras sa iyong cultivation. Nakasuot ng makukulay na itim na damit ang babae, may hawak na tungkod ng mahagani, at gulo-gulo ang buhok. Witch. Nandito rin ang 10 mangkukulam mula sa Wa Palace. Nagulat si Qiyong Shao, tila hindi lamang sila nakakita ng mali, ngunit dumating din ang ibang mga partido upang imbestigahan ang Eye of Hell ng maaga. Witch. Nandito rin ang 10 mangkukulam mula sa Wa Palace. Nagulat si Qiyong Shao, tila hindi lamang sila nakakita ng mali, ngunit dumating din ang ibang mga partido upang imbestigahan ang Eye of Hell ng maaga. Witch, huwag kang sarcastic dito. How dare you say na hindi ka nahuli? Naiinis na sabi ni Yun Shao. Ilusyon lang, paano natin magagawa ang 10 mangkukulam? Malalaman mo sa amoy, iba ang lugar na ito sa nakaraan, sabi ng mangkukulam. Mabango. Baka may umuungal kang ilong ng aso. Sabi ni Yun Shao na hindi kumbinsido. Naglakas loob ka bang sabihin na ang dakilang bruhang ito ay isang hayop? Yun Shao, natatakot ka ba na hindi ka galit? Habang nagtatalo ang dalawa, lumipad mula sa malayo ang isa pang lalaking dakilang mangkukulam na may kaparehong damit. Okay, fifth sister. Hindi ito ang oras para sa entertainment. Kapatid na Wu Pang, kumusta na? Medyo mas magalang si Yun Shao nang makita niya ang taong ito. Mataimtim na sinabi ni Wu Pang, maging kayong tatlo ay nalilito sa ilusyong ito, kaya makikita na talagang may malaking multo dito. Hindi lang natin mahanap ngayon, saan nagtatago ang malaking aswang na iyon. Mag-ingat ka. Habang nagsasalita siya, maraming alimusod na noo ang biglang lumitaw sa hangin, mabangis at hindi pangkaraniwang mga aswang na hayop. Naghagis ng bote ng gamot ang mangkukulam at inugoy ang makulay na pulbos ng gamot. Sa sandaling hinawakan ng mga multo at hayop na ito ang pulbos ng gamot, agad silang naging invisible. Sister Yun Shao, hindi na kailangang magpasalamat sa iyo, biro ng bruha. Anong klaseng ilusyon ito?
Maliwanag na ginamit ko na ang primordial gold daw para masira ito, paano ito magiging walang katapusan? Mukhang nagulat si Yun Xiao. Ang lahat ng mga ilusyon dito ay dapat nasirain sa lalong madaling panahon, kung hindi, natatakot ako na hindi ko makita ang totoong mukha ng malaking multo. Sister Sun Xiao, ginagamit mo ang Hanyuan Jindao para sirain ang mahika dito, ako at si Wumi ay pumunta sa kabilang panig. Bago dumating ang iba, kailangan nating gawing malinaw ang mukha ng mata ng impyerno. Sa lalong madaling panahon. Nagsalita si Wu Pang, walang pagtutol ang iba. Sabay-sabay na pinakilos ni Sun Xiao ang kanyang cultivation, at si Jin Dao ay bumangon laban sa hangin, naging isang gintong kaldero, patuloy na nilalanghap ang espasyo sa lahat ng direksyon. Ang lahat ng mga ilusyon at maging ang mga multo at mga hayop na nakatago sa likod nila ay patuloy na nilalanghap, at ang mga ilusyon ay natural na nasisira. Sina Wu Pang at Wu Gu ay umindayog ng Lingshan medicinal powder sa lahat ng paraan. Ang panggamot na pulbos na ito ay naglalaman ng banal na kapangyarihan ng angkan ng Wu. Kung saan man sila dumaan, isa-isang nabunyag ang totoong sitwasyon sa labas ng ilusyon. Lingshan Exorcism Great Array. Ang dalawang magkapatid, sa tulong ng mga instrumentong panghain, ay naglagay ng isang malaking hanay, at ang banal na liwanag ay sumikat sa kalangitan, mabilis na pinawi ang ilusyon sa isang malawak na lugar. Ho-ho, ito ay tulad ng pagpihit ng mga ulap upang makita ang araw. Ang galit na tunog ng mga ghost beast, ang tunog ng pagmamadali, at ang tunog ng pagbasag ng hangin, sa wakas ay nahayag. Noon lang napagtanto ng iilan na napaliligiran sila ng hindi mabilang na mga multo at hayop. Ang mga multo at hayop na ito ay nakatingin sa kanila, ngunit hindi sila naglunsad ng pag-atake. Nakita ng Beast Tide na ang ilusyon ay binawi, at sa ilalim ng paghihimok ng isang tiyak na utos, agad itong naglunsad ng isang mabangis na pag-atake. Ang lumalakas na mataas na konsentrasyon na Yin Qi, na may iba't ibang erosive effect, ay nilunod ang dalawang dakilang mangkukulam at si Sun Xiao. Sa kabutihang palad, silang lahat ay mga Panginoon, na may makapangyarihang mga base ng paglilinang upang protektahan ang kanilang mga katawan, at ginamit nila ang kanilang mga natatanging kakayahan ng sunod-sunod. Gumamit ng pangkukulam ang dalawang mangkukulam para bumuhos ang malakas na ulan ng exorcism para dalisayin ang mga multo at hayop na ito. Ang gunting ng Shuang Jiaolong ay biglang nawala, at nilulo ni Jin Dao ang lahat ng mga multo at hayop. Nasaan ang malaking multo? Konting pakulo lang, at gusto mong tumawid sa Ghost Gate. Si Yun Xiao at ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na babae, na nagmamaneho sa Hanyuan Jindao, ay naghanap ng mga bakas ng malaking multo sa lahat ng dako. Hanggat ang malaking multo ay matatagpuan at direktang nilamon, ang banta ng grupong ito ng mga ordinaryong hayop na aswang ay lubhang nababawasan. Hoy! Ang Hanyuan Jindao na ito ay talagang isang kayamanan. Medyo naiingit ang bruha nang makita ang eksenang ito. Bagamat kayang lunukan ng Golden Bucket ang universo, ang cultivation base ng user ay ang limitasyon. Tanging kapag pinagsama ang tatlong Xiao ay magkakaroon sila ng ganitong uri ng kapangyarihan. Ang mukha ni Wu Pang ay komplikado, sa pagkakataong ito ay ginamit ko ang gintong balde. Ito ay ginamit ng medyo maaga. Kung hindi lang masyadong mapangahas ang ilusyon, hindi na kailangan ni Sun Xiao na patuloy na hikayatin si Hanyuan Jindao sa lahat ng oras. Upang masira ang ilusyon, ang gintong balde lamang ang maaaring gamitin upang guluhin ang espasyo dito. Ngunit sa ganitong paraan, napakaraming sari-saring isda, multo at hayop ang hinihigop, na nagiging isang pag-aaksaya ng mga mapagkukunan. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Sun Xiao tungkol sa isa pang bagay. Ate, may kasamang dawistye sa Jindao. Napakaraming multo at hayop ang pumapasok, ito ba ay? Ano ang mahirap sa kanyang pagpatay sa mga multo at hayop na ito? Ngunit ang kapangyarihan ng kalawakan ni Hanyuan Jindao ay magpapahina sa monghe. Kung siya ay kinubkob ng mga multo at mga hayop habang nakikibakas sa magulong espasyo, natatakot ako. Sumimangot si Yun Xiao at bumantong hininga, kalimutan mo na ito, pagkatapos ay palabasin mo siya. Sana ay may pakinabang siya. Sabi ni Yun Xiao, kinuyam ang magic trick. Maaaring mag-cast ng magic trick ng 3 beses sa isang hilera, ang Hanyuan Jindao ay maaari lamang makapasok at makalabas, at walang sinumang anino ang pinakawalan. Paano nangyari ito? Nagulat si Yun Xiao, malinaw na pinalabas ko siya. Bakit wala siyang nakitang tao? Ay, sister, may nangyari. Natatakot akong hindi kumbinsido ang Emperor Sword na ito. Nilamon na ba ang divine power? Kung sobra ang pagkonsumo nito, maaring masira siya ng mga multo at hayop. Tutal, milyon-milyong multo at hayop ang pinapasok namin. Ang pangit ng mukha ni Xiao. Ito, ang tanga. Mukhang nagsisisi si Yun Xiao, ako. Hindi ko siya gustong patayin. Ate, hanapin mo siya. Tingnan natin kung buhay pa siya sa loob. Tumanggo si Yun Xiao, at mabilis na umiwas ng tingin. Marunong maghanap. Ngunit hindi nagtagal, namutla ang mukha ni Yun Xiao. Siya, wala na siya. Gustong umiyak ni Hyung Xiao at Bi Xiao ng walang luha, ate, ito ang Emperor Sword.
Ito ang tagapagligtas ng iyong kapatid. Ikaw paano mo ipapaliwanag sa Sectmaster at Kuya? Kasabay nito, si Han Yuan Jindune. Itong matandang diwata, ano ang gusto mong gawin? Natutunan ni Ye Fan ang kapangyarihan ng primordial space dito, nang makita niyang may kapangyarihan ng espasyo at sinubukan siyang hulihin. Gusto mo bang guluhin muli si Lao Su? Ang pagiging Lao Su ay madaling aibuli. Kaagad na ginamit ni Ye Fan ang kapangyarihan ng espasyo na kakatapos lang niyang malaman, isang panghihimasok, upang direktang lutisin ang paulit-ulit na mga pag-atake na ito. Hoy, gusto mo akong pahirapan? No way. Tingnan mo ang invisibility ni Lao Su. Isang puwersa ng espasyo ang bumalot muli kay Ye Fan, na pinipigilan siyang matarget muli. Si Ye Fan ay lubos na nasisiyahan sa kanyang mga resulta, napakamot muli ng kanyang ulo, at ulong parang. Hindi ito tulad ng pag-atake sa akin. Kalimutan mo na ito, tiyak na hindi ito magandang bagay. Galugarin mo na ang iba pang puwersa ng kalawakan. Ngunit hindi nagtagal at maraming itim na bagay ang dumating sa harapan. Anong sitwasyon? Nasaan ang napakaraming multo at hayop? Naiinis si Ye Fan, ang ulap na kalangitan na ito ay masyadong mabangis, hindi lamang siya pinapasok, ngunit hinayaan din siyang kagatin ng mga multo at hayop. Kabanata 3530 walang katapusang. Anong sama ng loob, anong sama ng loob? Dahil ba hindi niya sinabi sa kanya ang paraan ng pagkakawatak-watek? Gayunpaman, sa oras na ito, pamilyar na si Ye Fan sa marami sa mga prinsipyo sa Primordial Golden Dao. Nang makita ang grupong ito ng mga multo at hayop na patuloy na bumubuhos, hindi natarante si Ye Fan. Ang Primordial Space ay lumikha ng isang dislocation partition na perpektong nakahiwalay sa kanya, at ang mga multo at hayop na iyon, tulad ng sa ibang dimensyon, ay hindi maaaring hawakan siya. Ang kapangyarihan ng espasyo ay talagang kamangha-mangha. Nakita ni Ye Fan ang grupo ng mga multo at hayop na dumaan sa kanya, ngunit hindi niya sila mahawakan. Ito ay tulad ng isang bulaklak sa salamin, isang buwan sa tubig, nakikita ngunit hindi nasa salat. Hanggat ang dimensyon ay makokontrol, karamihan sa mga pag-atake ay walang kabuluhan. Ang malaking lukso ng Seven Tribulations Asher Dragon ay narito. Sa orihinal, mayroon ding ilang kasanayan si Ye Fan sa paggamit ng kapangyarihan ng espasyo. Halimbawa, ang Sword Intent of Dimensional Exile ay gagamit ng fragmentation ng space para makamit ang killing effect. Ngunit ang ganitong uri ng pag-atake ay talagang napakababaw, at ito ay iisang dimensyon lamang. Sinusubukan ni Ye Fan na unawain ang kapangyarihan ng kalawakan, ngunit ang espasyo ay masyadong komplikado, ito ay parang, malaking background, na sakop ng hindi mabilang na enerhiya. Ito ay isang napakahaba at engranding proyekto na basahin lamang ang espasyo. Ngunit ngayon, tinulungan siya ni Han Yuan Jindao na ganap na malutas ang problemang ito. Narito ang dalisay, pinaka-primitive na kapangyarihan ng espasyo, na direktang sinusubaybayan niya sa pinagmulan. Kasama ng sariling karanasan ni Ye Fan, madali niyang maisasama ang kapangyarihan ng espasyo ng mabilis. Noong hindi ako nagsimula, parang napakahiwaga. Kapag naiintindihan ko na talaga ang prinsipyo, talagang iyon lang. Sinabi ni Ye Fan nang may damdamin, ang kapangyarihan ng espasyo, kumpara sa kapangyarihan ng iba't ibang elemento, ay talagang mas simple sa isang kahulugan. Dahil ang mga elemento ay medyo hindi matatag, magkakaroon ng mga relasyon sa pagpigil, at ito ay napakasalimuot na gamitin. Ang espasyo ay hindi pareho. Ayon sa lakas ng base ng paglilinang, maaari mong gamitin hanggat maaari. Ito ay simple at bastos, at walang pag-aalala. Kung sasabihin mo ang pinakamahalaga, maaaring ito ay space teleportation. Dahil ang proseso ng paghahatid ay nagsasangkot ng kaligtasan, mahabang distansya na pagtitiklop at pagtawid sa espasyo, at katumpakan. Sa ganitong paraan, ito ay mas mahirap kaysa sa isang simpleng paraan ng pag-atake. Sinubukan ni Ye Fan na mag-teleport sa primordial space, ngunit medyo mahirap pa rin. Mukhang kailangan ko pang mag-research. Ito ay. Hindi kailanman pinansin ni Ye Fan ang mga ghost beast na pumasok, ngunit hindi sinasadya, nalaman niyang medyo kakaiba ang mga ghost beast na ito. Karamihan sa kanila ay hindi makayanan ang magulong daloy ng espasyo, at patuloy na ginagawang isang bahagi ng primordial space. Gayunpaman, mayroon ding isang maliit na bilang ng mga makapangyarihang multo na sinusubukang tumakas. Ang mga multo at hayop ay may napakababang katalinuhan, at halos umaasa sa likas na ugali upang umangkop at labanan ang espasyong ito. Anong problema, ano ang ginagawa nitong mga itim na lalaki? Hindi inaasahang natuklasan ni Ye Fan na ang paraan ng paglaban ng mga ghost beast na ito sa pagharap sa primordial space ay iba sa kanyang nalalaman. Parang, kapag nalulunod ang tao, pinipili nilang lumutang para makahinga. Gayunpaman, ang grupong ito ng mga ghost beast ay tila nagsusumikap na i-evolve ang function ng mga hasang ng isda sa maikling panahon, na kumukuha ng oxygen sa tubig. Ang parehong hola ng kapangyarihan sa kalawakan, ngunit may iba't ibang paraan ng pagharap. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Fan.
Oo, ang Hanyuan Jin daw ay isang likas na espiritual na kayamanan, na umiral noong unang binuksan ang limang tai. Sa madaling salita, ang space divine power dito ay ang space origin ng yin at yang realms, at ang likas na divine power na pinagsaluhan ng dalawang realms. Ang dahilan kung bakit maaaring gumamit ng ganap na kakaibang reaksyon ang grupong ito ng mga multo at hayop upang harapin ang kapangyarihan ng espasyo na ito ay dahil, sanay lang sila sa energy operation mode ng underworld. Biglang naisip ni Ye Fan, maaari ba niyang baligtarin ang anyo ng espasyo ng underworld sa pamamagitan ng reaksyon ng mga multo at hayop sa kapangyarihan ng kalawakan? Ang mga multo at hayop ay malayang mabubuhay sa underworld. Hindi naman sa mas magaling sila kaysa sa mga monghe sa panig natin, ito ay nakikibagay sila. Kung matututuhan ko ang paraan ng pag-aangkop na ito ng sabay-sabay, hindi ko ba magagawang? Hades. Ang puso ni Ye Fan ay tumibok ng malakas. Bagaman, tiyak na mas maraming panganib sa underworld, hindi lamang ang pagkakaiba sa espasyo. Gayunpaman, kapag nalutas na ang problema sa espasyo, ang karamihan sa mga problema ay hindi maiiwasang haharapin. Nawala ang kabayo ni Sai Weng, paano mo malalaman na hindi ito biyaya? Hindi napigilan ni Ye Fan ang buntong hininga. Kung magpapatuloy ito, hindi niya alam kung kamumuhian si Yun Xiao o pasalamatan si Yun Xiao. Siyempre, ang pinakamapalad na bagay ay napagtanto niya ito mismo, Wu Zuang. Tinatayang walang ibang makakaalam na ang paraan ng pakikibaka ng grupong ito ng mga ghost beast ay iba sa mga lalaki sa mundo. Sa oras na ito, walang ibang batas ng emperador ang maaaring gamitin ng walang mga kapantay. Ang oras ay mahalaga. Direktang winuwasak ni Ye Fan ang kaluluwa ng dragon, pinahuhusay ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip, at pinahuhusay ang kanyang konsentrasyon. Lahat ng mga pagbabago sa spatial ay mabilis na naitala sa kanyang isipan. Hindi ko alam kung gaano katagal, nalaman ni Ye Fan na parami ng parami ang mga multo at hayop dito, at ang kanilang mga katawan ay palaki ng palaki. Ano ang sitwasyon? Ito ay walang katapusan. Sa pagtingin sa madilim na dagat ng mga multo at hayop sa kanyang harapan, sa wakas ay napagtanto ni Ye Fan na marahil ay hindi siya pinupuntirya ni Yun Xiao. Sa sandaling ito, talagang nakaramdam ng matinding pressure si Yun Xiao. Hindi sinasadyang, napatay, ang mahalagang emperador na Escrimador, ngunit ang hukbo ng mga multo at mga hayop sa mata ng impyerno ay walang katapusan. Third sister, magpahinga ka muna. Nalaman ni Yun Xiao na ang pangatlong anak, na tumulong sa pag-udyok kay Hanyuan Jindao, ay halatang pinahina ang kanyang pamimilit. Sa mapanganib na larangang ito kung saan mabilis na nagbabago ang sitwasyon, kapag mahina ka, hahayaan mong sumalakay ang mga multo at hayop. Kaya naman, binuhat muna ni Yun Xiao si Jindao mag-isa, at hayaang magpahinga muna ang ikatlong bata. Naramdaman din ni Qiyong Xiao na walang kapangyarihan na patuloy na kontrolin si Jindao, at maaari lamang siyang managot sa pag-aalaga sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Ate, napakaraming multo at hayop. At sila ay palaki ng palaki. Kailangan mong maghanap ng ibang tao na tutulong sa iyo sa lalong madaling panahon. Sa pagpapahusay. Ang tunay na apoy ng samadhi ay kailangang magsunog at magsunog ng isang tasa ng tsaa para tuluyang sirain ang mga ito. Kahit na umasa sa Jin Jiao Scissors upang patuloy na magdulot ng matinding pinsala sa malalakas na multo at hayop, hindi pa rin ito sapat na mabilis. Sa ganitong paraan, ang bilis ng paglabas ng mga multo at hayop ay lumampas sa control range ni Sun Xiao. Dare to hurt my sister. Mamamatay silang lahat. Isang itim na tigre ang nakasakay sa grupo ng mga multo at hayop, sina Zhao Zuan, Ziguang at iba pang mga master ng Freedom Sect ay dumating sa oras. Kuya, bakit ka nandito? Tapos na ang 100 Ghosts Night Walk sa Ziz Amen. Tanong ni Bishao. Natanggap ng Sect Master ang iyong mensahe at alam niyang hindi maganda ang sitwasyon, hayaan mo muna akong maghintay sa mata ng impyerno. Sinabi ni Ziguang, ang Sect Master ay mayroong 7 treasures divine wood, at iniwan din namin ang kalahati ng mga bundok sa pintuan, na nagbabantay sa 2 o 3. Ngayon, dapat na posible ito. Ang tatlong magkakapatid, bakit hindi nila ginagamit ang Hanyuan Jindao ng magkasama? Hindi maiwasang magtaka ni Zhao Zuan nang makita niyang si Yun Xiao lang ang gumagamit ng Jindao. Bago ka dumating, si Jindao ay nakatanggap ng 10 milyong multo at hayop. Ako at ang aking nakababatang kapatid na babae ay namamatay. Makakaasa lamang kami sa malaking kapatid na babae para sa suporta, sabi ni Qiyong Xiao. Ano? Sa pagkakataong ito ang sukat ay napakalaki. Nagmamadaling nagtanong si Zhao Zuan, nasaan ang aking kapwa Daoist na si Ye? Ang kanyang Imperial Sword Intent, kasama ng Duffa of Disintegration, ay isang mahusay na sandata. Nang banggitin niya, Ye Fan, nagpakita si Yun Xiao ng pait at panghihinayang, habang ang isa pang Xiao ay nanatiling tahimik. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.